Naka-enroll si Nanaw Nakajema sa isang paaralan ng mga may superpower na teenager, at habang iniisip ng lahat na siya ay mahinang taunan, siya pala ang may pinakamalakas na kakayahan sa klase. Sa mundong ito kung saan ang mga piling tao na may mga superpower ay tinatawag na talented, siya ay sinasanay upang labanan ang mga halimaw na tinatawag na mga kaaway ng sangkatauhan. Inilihim ni Nakajema ang kanyang kakayahan dahil natatakot siya dito, ngunit isang araw ay ginamit niya ito para labanan ang mga bully sa kanyang klase, at ibinunyag na may kapangyarihan siyang ipawalang bisa ang mga talento ng ibang tao. Ang power balance sa klase ay nagbabago kaagad pagkatapos noon, at ang paaralan ay biglang nagulo. 50 taon na ang nakalilipas, isang trahedya ang tumama sa Earth sa anyo ng mga halimaw na tinatawag na mga kaaway ng sangkatauhan. Ang mga halimaw na ito ay nagdudulot ng kaguluhan sa buong mundo, na tumapos ng higit sa 10 milyong tao ng walang awa. Ang sangkatauhan ay nanalo sa digmaan laban sa mga kaaway sa tulong ng mga superpowered na tao na tinukoy bilang mga talented, at sa wakas ay naibalik ang kapayapaan. Ipinanganak si Nakajema bilang isang disappointment sa kanyang mayaman at napakahusay na pamilya, ngunit nang malaman ng kanyang mahigpit na ama na siya ay nagtataglay ng isang superpower, inutusan niya si Nakajema na magpatala sa nakahiwalay na pasilidad sa isang desyerto na isla na nagsisilbing lugar ng pagsasanay para sa mga mahuhusay na teenager, at maging pinuno nila. Gayunpaman, ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin, dahil si Nakajema ay tila walang mga espesyal na kakayahan, at lahat sa kanyang klase ay binubuli at tinutuya siya. Hindi nagtagal, 2 bagong estudyante ang lumipat sa akademya, kabilang si Nana Heregi, isang babaeng may kapangyarihang magbasa ng isip ngunit hindi siya sapat na matalino para sa mga klase. May isa pang estudyante na kakadating lang sa paaralan, at siya ay isang nerbyoso at misteryosong lalaki na tinatawag na Kayoya, na tumangging sabihin sa sino man ang tungkol sa kanyang talento. Nakahanap si Nana ng kanyang upuan sa tabi ni Nakajema, na isang mahinang talunan na walang talento, at nabasa niya ang kanyang isip upang malaman na ang lahat ay nang-aapi sa kanya sa klase. Sinubukan ni Nakajema na itanggi iyon, ngunit maya-maya lang ay dumating ang isa sa mga bully upang asarin siya sa harap ni Nana, at ipinagtanggol siya ni Nana. Pagkatapos nito, nakipag-usap siya kay Nakajema at sinabing gusto niyang makipagkaibigan sa kanya dahil mukhang mabuting tao ito. Hindi nagtagal, hiniling ng guro na mag-assign ng mga klase sa mga voluntaryo na maging kinatawan ng klase. Ang dalawang powerhouse sa klase, si Mogo at Seiya, ang pinakamalakas na contender, ngunit hinirang ni Nana si Nakajema ng walang pahintulot na sinasabi na siya ang may pinakamalinis na puso dito. Tumanggi si Nakajema na lumaban para sa posisyon, ngunit patuloy siyang sinusundan ni Nana upang kumbensihin siya at hiniling sa kanya na ipasyal siya sa isla. Iniwan niya siya sa paligid ng isla at pagkatapos ay dinala siya sa isang bangin kung saan tinanong ni Nana kung ano ang kanyang talento. Sumagot si Nakajema na ito ay hindi espesyal, ngunit inilihim niya ito bilang pag-iingat dahil nakarinig siya ng mga tsismis na ang mga kaaway ng sangkatauhan ay nakapasok sa isla, at naniniwala siya na ang kapangyarihan ni Nana ay maaaring makatulong sa paghahanap sa kanila. Nagpasya silang bumalik sa kanilang mga dorm, ngunit bago magpaalam kay Nakajema, pinipilit pa rin siya ni Nana na maging kinatawan ng klase, ngunit sinabi sa kanya ni Nakajema na huwag kumilos tulad ng kanyang ama. Nabasa ni Nana ang kanyang isip at napagtanto na mayroon siyang mga isyu sa kanyang tatay, at narito siya para sa pag-aproba ng kanyang ama, ngunit ito ay nagpapagalit sa kanya. Kinabukasan, hindi lumahok si Nakajema sa paligsahan, at nakipag-away si Mogo kay Seiya para maging pinuno ng klase. Sila ay umaatake sa isa't isa gamit ang kanilang kapangyarihan ng apoy at yelo, ngunit sila ay magkapareho ng lakas. Gayunpaman, ginagamit ni Seiya ang kanyang kapangyarihan ng yelo upang i-freeze ang binti ni Mogo, at nanalo sa pamamagitan ng pag-immobilize sa kanya. Binabati siya ng lahat, ngunit masyadong nagalit si Mogo dito, at naglunsad siya ng isang higanteng fireball patungo kay Seiya. Tumakas ang lahat, ngunit hindi makakaalis si Nana sa tamang panahon, at nang makita siyang nasa panganib, nagmadali si Nakajema na iligtas siya at ginamit ang kanyang talento para mawala ang fireball. Nang tanungin siya ni Nana kung paano niya ginawa iyon, kinakabahan siyang sumagot na may kapangyarihan siyang i-neutralize ang mga talento ng iba. Namangha siya at niyakap siya, at nakikita rin siya ng iba bilang isang bayani at kanilang pinuno. Nang gabing iyon, muling pumunta sina Nakajema at Nana sa bangin, at masaya siya na nahalal siya bilang kinatawan ng klase.
Masaya rin siyang makahanap ng mabuting kaibigan na katulad niya, ngunit bigla siyang itinulak ni Nana sa bangin, at nailigtas niya ang sarili sa pamamagitan ng pagkapit sa lubid. Mukha siyang nananakot habang sinasabi sa kanya ni Nana na wala siyang kapangyarihang basahin ang isipan nito, ngunit ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa pagmamasid at mala-Detective Conan na mga paraan upang makarating sa tamang konklusyon. Natigilan si Nakajema nang sabihin sa kanya ni Nana na ang mga taong tulad niya ay ang tunay na mga kaaway ng sangkatauhan, at iyon ang dahilan kung bakit dapat silang alisin. Kinilabutan siya at nahulog sa dagat habang nadulas ang kanyang mga kamay. Ipinagdasal ni Nana ang kanyang mabilis na pagkasawi dahil ipinapakita ng kanyang espesyal na app na kung mabubuhay siya, ang kanyang potensyal na bilang ng pagpaslang ay higit sa 1,000,000. Lumalabas na 50 taon na ang nakalilipas, ang kaaway ng sangkatauhan na nagdulot ng pagkawasak sa buong mundo ay hindi isang dayuhan or isang halimaw. Ito ay ang unang batch ng mga tao na may supernatural na kakayahan na pumasok sa isang salungatan sa mga tao at mga lokal na pamahalaan, at nauwi sa pagsira sa kanilang mga lungsod. Di nagtagal, mas marami sa kanila ang lumitaw sa buong mundo, at humantong ito sa isang malaking kapahamakan. Sinubukan ng mga pamahalaan na mag-recruit ng mga mahuhusay na tao sa kanilang mga hukbo upang labanan sila, ngunit nabigo din iyon, at sa huli, nanalo sila gamit ang tradisyonal na pakikidigma. Ang kapayapaan ay naibalik, ngunit ang mga tao, ang mga kapangyarihan, ay ipinanganak pa rin. Kaya, ang mga bansa ay gumawa ng isang matalinong paraan upang ilagay sila sa ilang mga isla sa ngalan ng pagsasanay at i-isolate sila sa mundo. Kapag ang mga talented ay nahiwalay sa mga isla, ang mga lihim na ahente tulad ni Nana ay ipinadala upang harapin sila. Siya ay isang lihim na ahente mula sa gobyerno ng Hapon na ang tungkulin ay tapusin ang mga talentadong estudyante sa isla ng palihim upang hindi sila makapinsala sa sinuman. Sa kasalukuyan, nasa Paykla si Nana kung saan nagsasanay ang mga mag-aaral na tumakbo sa isang troso sa ibabaw ng lawa, habang dinadaanan siya ni Mogo na may mga tanong tungkol sa hindi pagpasok ni Nakajema sa paaralan. Napansin ni Nana ang pagyayelo ni Seiya sa lawa sa isang pagkakataon dahil ayaw nitong magsanay. Pinili niya siya bilang kanyang pangalawang target, at lumapit siya sa oras ng lunch break para malaman ang sikreto ng kanyang kapangyarihan. Nabaling ang atensyon niya nang makita niyang nakikipag-away si Mogo, ngunit nang akmang sasampalin siya nito, biglang bumalik ang oras. Hindi tinatamaan ni Mogo ang lalaki, sa halip, sinuntok siya ng isang lalaki na tinatawag na Yoji dahil iniistorbo niya ang kanyang mapayapang pagkain. Natigilan si Nana habang sinusubukang i-proseso ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Seiya na may kapangyarihan si Yoji na mag-freeze ng oras, at siya ang pinakamalakas na estudyante sa kanilang klase. Nalaman ni Nana na sa kanyang mga kakayahan, ang kanyang potensyal na bilang ng pagpaslang ay higit sa 800,000, at nagpasya siyang harapin muna siya. Sumama siya sa kanya upang kumain ng tanghalian at pagkatapos ay sinubukang buhusan siya ni Nana ng tubig. Gayunpaman, sa isang kisap mata, nalaman niyang hinihingal na si Yoji ngunit mahigpit na nakahawak sa baso, at ang tubig na muntik niyang maibuhos sa kanya ay hindi nabasa ang kanyang damit. Ito ang gusto niyang subukan, at pinilit niyang ipakita ni Yoji na ang kanyang kakayahan ay ang bumalik sa nakaraan. Sa halip na kabahan na malaman ang kanyang sikreto, nasasabik si Yoji at gustong makipagsanib puwersa kay Nana upang maalis nila ang kahirapan at paghihirap sa mundo sa pamamagitan ng pagbabago ng nakaraan. Iniisip ni Nana na siya ay delusional dahil malakas siya, ngunit kung gagamitin niya ang kanyang mga kakayahan at makita ang kanyang masasamang gawa, siya ay malalagay sa problema. Hindi niya ito maaaring tapusin gamit ang regular na paraan, dahil ibabalik lang niya ang oras. Sa sandaling iyon, dumating si Kiyoya sa pinangyarihan at hiniling kay Yoji na ibalik ang oras upang imbestigahan ang pagkawala ni Nakajema. Si Nana ay natakot nang marinig niya ito at iminumungkahi na si Nakajema ay nagkakasakit lamang. Sumagot si Kiyoya na sinubukan niyang kumatok sa kanyang pinto at walang nakitang tugon. Patuloy siya sa paghaplos sa buhok nito habang nagtatanong tungkol kay Nakajema. Siya ay kinikilabutan at halos manigas sa tuwing papalapit siya sa pagsisiwalat ng kanyang sikreto, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya na itigil ang paghawak sa kanyang buhok. Tumanggi si Kiyoya, na sinasabi na ang kanyang buhok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos ay sinubukan ni Nana na kontrolin ang salaysay, at nagsasalita tungkol sa mga tsismis ng mga kaaway ng sangkatauhan na pumapasok sa paaralan.
Pagkatapos nito, nagsimula siyang kumilos na natatakot kay Kyoya, na sinasabing narinig niya ang isang bagay na hindi pamilyar at nakakatakot sa kanyang panloob na boses. Ang kanyang pag-arte ay nagkumbinsi kay Yoji, na kainahinala si Kyoya, at tinanong siya kung bakit niya hinahanap si Nakajima. Sinabi ni Kyoya na mukhang kawili-wili si Nakajima, at gusto niyang makipagkaibigan sa kanya. Umalis si Kyoya, ngunit ngayon ay nag-iingat si Yoji sa kanya, at hiniling niya kay Nana na tulungan siyang imbestigahan ang pagkawala ni Nakajima. Kahit na nanganganib na malaman ang kanyang plano, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang samahan siya. Pumunta muna sila sa boy dorm kung saan bumalik si Yoji sa nakaraan at bumalik na pagod. Nalaman ni Nana na ang paglalakbay sa oras ay pisikal na nakakapagod, at hindi kayang maglakbay pabalik ng higit sa isang araw si Yoji. Isa pa, kung may malinaw na makakakita sa kanya sa nakaraan, napipilitan siyang bumalik sa kasalukuyan. Muli niyang pinuntahan ang nakaraan at nalaman na nagpunta sina Nakajima at Nana sa bangin, at nagpasya siyang huwag sumunod sa kanila. Muling pinuntahan ni Yoji ang nakaraan pagkarating niya sa bangin, at pagbalik niya, sinabi niya kay Nana na nahanap niya sila ni Nakajima na magkasama, ngunit napansin siya nito, at bumalik siya. Sigurado si Yoji na naghiwalay sina Nana at Nakajima pagkatapos ng kanilang date, ngunit alam ni Nana na hindi iyon ang katotohanan. Ang kanyang memorya ay na-override, at pagkatapos niyang makita si Yoji at siya ay nawala, siya ay nagpatuloy sa pagpaslang kay Nakajima. Si Nana ay nakaramdam ng ginhawa na hindi siya pinaghihinalaan nito ngayon, at nagpasya silang umuwi na muna sa kanilang mga silid. Gayunpaman, inilalagay ni Nana ang isang bitag para kay Yoji sa gabi at pumunta sa kanyang silid upang humingi ng tulong. Sinabi niya na si Nakajima ay talagang kinakain ng isang kaaway ng sangkatauhan, ngunit hindi niya sinabi sa kanya ng mas maaga dahil hindi siya nagtitiwala sa kanya. Dinala siya ni Nana sa kagubatan at hiniling sa kanya na iligtas si Nakajima mula sa pagkakakain. Umiiyak siya, ipinapakita ang kanyang husay sa pag-arte, at naniniwala naman si Yoji dito. Bumalik siya sa nakaraan, at sigurado si Nana na hindi na siya babalik. Nagkalat siya ng lupa sa nagyayelong lawa at alam niyang mag-teleport si Yoji sa parehong lugar kapag nagpunta siya sa nakaraan. Gayunpaman, ang lawa ay nagyelo ngayong umaga lamang, at kagabi ay tubig pa rin ito. Hindi marunong lumangoy si Yoji, at malulunod siya kapag naabot niya ang nakaraan. Inaakala ni Nana na siya ay wala na, at sa umaga ng i-freeze ni Seiya ang lawa, ginawa niyang imposibleng mabawi ng sino man ang bangkay ni Yoji. Natapos na ang kanyang perpektong krimen, at natutuwa siyang tapusin ng isang taong may ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Sa kabilang banda, naniniwala si Kyoya na may mga nangyayari sa isla, at iniimbestigahan niya ito ng pribado. Nahanap niya ang putol na lubod sa bangin at nakita niya ang isang bagay na nagniningning sa ilalim ng bangin, kaya tumalon siya para kunin ito. Bumalik siya sa silid-aralan na basang-basa at may seaweed sa kanyang ulo, habang si Nana ay sinusubukang pahangin ang mga estudyante sa kanyang pekeng talento sa pagbabasa. Masasabi niya kung ano ang nalaman niya tungkol kay Seiya gamit lang ang observation skills ni Sherlock Holmes. Alam ni Nana na si Kyoya ang pinakadelikadong tao sa klase dahil sa kanyang matalas na talino, at pinili niya siya bilang kanyang susunod na target. Hiniling niyang kumain ng tanghalian ng magkasama, ngunit hindi siya pinansin ni Kyoya, kaya nagpasya siyang i-stalk siya. Nadatnan niya si Kyoya na kumukuha ng gatas mula sa isang vending machine at pagkatapos ay pumasok sa isang kamalig. Sa sandaling umalis siya, pumasok si Nana sa kamalig at nalaman na nagpapainit si Kyoya ng gatas para sa isang pusa. Sa palagay niya, sa kabila ng kanyang matapang na anyo, mabait itong lalaki. Direkta niyang nilapitan si Kyoya at sinabi sa kanya ang tungkol sa seaweed sa kanyang ulo, at sinamantala niya ang pagkakataong ito para anyayahin siya sa kanyang silid. Sumama siya sa kanya dahil makakapagbigay ito sa kanya ng ideya tungkol sa kanyang personalidad, ngunit nabigla siya nang makita niyang puno ng mga libro at mga collectible ang kanyang silid. Iniisip niya na kaya niyang manalo sa pandaigdigang nerd championship. Inimbitahan siya ni Kyoya na maging kaibigan niya at makipaglaro sa kanya ng ilang old school video game. Nalaman ni Nana na hindi lamang siya walang kaalam-alam sa lipunan, ni hindi niya alam ang mga pangunahing salita na ginagamit ng lahat, at hindi siya maintindihan ni Nana. Hindi nagtagal ay tinanong niya siya kung bakit siya nagtatanong tungkol kay Nakajima, at sinagot ni Kyoya na ilang taon na ang nakalipas ay dumating din ang kanyang kapatid na babae sa islang ito at pagkatapos ay nawala ng walang bakas.
Napagtanto niya na ang pagkawala ni Nakajima ay katulad sa kaso na iyon, at siya ay curious kung ito ay related sa isa't isa. Nagrereklamo si Kiyoya na ang paaralan ay tila hindi man lang nababahala sa pagkawala, at sa kabila ng sinabi ng gobyerno na ito ay isang kampo ng pagsasanay, ito ay isang grupo ng mga superpowered na bata na naiwan upang magliwaliw sa isang lugar na walang batas. Umalis si Nana sa kanyang silid ng dumilim na, ngunit biglang inilabas ni Kiyoya ang relo ni Nakajima mula sa kanyang bulsa. Hindi makapagsalita si Nana at nagtataka kung paano niya ito nakuha, ngunit sinabi lang niya sa kanya na tahimik na sumunod sa kanya. Dinala siya ni Kiyoya sa bangin, at lalo siyang kinabahan nang magsimula itong magtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya noong gabing nawala si Nakajima. Sinabi ni Nana na naririto sila ng gabing iyon, pero kalaunan ay umalis din at nagpunta sa kanilang mga dorm. Gayunpaman, may hypothesis si Kiyoya na hindi umalis si Nakajima sa lugar na ito at itinulak siya ng isang tao. Sinubukan niyang iwan ang kanyang relo para magbigay ng mensahe tungkol sa kanyang pagkawala, at gusto ni Kiyoya na malaman ito. Gusto rin niyang iulat iyon sa mga awtoridad ng paaralan, ngunit sinubukan siya ni Nana na kumbinsihin ito laban dito. Si Nana ay natatakot na ang kanyang hinala ay totoo, at ito ay hindi maganda para sa kanya. Sinusubukan niyang ilihis ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang talento, at hiniling ni Kiyoya sa kanya na tuklasin ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang isip. Sinabi ni Nana na nakakatakot siya, ngunit tumugon si Kiyoya na hindi niya ito ginagawa dahil pinaghihinalaan niya siya. Umalis siya, binalaan si Nana na posibleng may kaaway ng sangkatauhan ang pumasok sa isla, kaya dapat siyang mag-ingat at umasa sa kanyang mga kaibigan. Nang makabalik si Nana sa kanyang silid, sinubukan niyang imbestigahan si Kiyoya, ngunit halos wala siyang mahanap tungkol dito. Sa kanyang mission brief, humiling siya ng data tungkol sa mga talentadong estudyante na naka-enroll sa paaralan. Habang ibinigay sa kanya ng komite ang lahat ng mayroon sila, binalaan nila siya na maaaring mag-evolve ang kapangyarihan ng talented habang lumalaki sila, at kailangan niyang hanapin ang kanilang tunay na kapangyarihan sa kanilang sarili. Naisip ni Nana na dahil maaaring tumalon si Kiyoya sa dagat at nakaahon ng ligtas, dapat ay mayroon siyang superhuman na pangangatawan, at plano niyang mag-set up ng bitag upang magamit niya ang kanyang kapangyarihan. Kinabukasan, pumunta sina Nana at Kiyoya sa kanilang guro, at sinabi sa kanya ang tungkol sa pinaghihinalaang pagpaslang kay Nakajima at hilingin sa kanya na ipaalam sa kanyang mga magulang. Nagpanik ang guro, sinabing hindi sila malayang makipag-ugnayan sa labas ng mundo at pinagbabawalan silang magsabi ng anuman sa mga estudyante upang maiwasan ang panik. Napagtanto ni Nana na walang ideya ang guro tungkol sa kanyang plano, at walang silbi kahit nasubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga nakatataas. Pagkaraan ng araw na iyon, pumunta si Kiyoya para pakainin ang pas-anggala ayon sa kanyang nakagawian ngunit nalaman niyang wala ito sa bodega. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip tungkol sa taong nasa likod ng pagkawala ni Nakajima at naniniwala na kung asasin ito, siya ay nasa kalamangan laban sa kanila. Gayunpaman, nakainana ang pusa, at sinusubaybayan niya ito dahil kumbinsido din siya na siya ay nasa kalamangan laban kay Kiyoya. Mula sa kanyang mga obserbasyon sa kanyang silid, napansin niyang pinangalagaan ni Kiyoya ang kanyang kalinisan ngunit hindi niya kayang husgahan kung ang mga bagay ay bulok or mabaho. Napagpasyahan niya na hindi siya nakakaamoy ng maayos, at iyon ang dahilan kung bakit nilagyan niya ng gas ang bodega. Ang kanyang bitag ay gumagana, at sa sandaling binuksan ni Kiyoya ang kalan, ang silid na puno ng gas ay sumabog. Nagmamadali si Nana sa eksena para tingnan kung nasawi na si Kiyoya, or kung pinilit niya itong gamitin ang kanyang talento. Nahanap niya ang sunog na katawan nito at sinabing tatawag siya para sa kanyang tulong, ngunit habang tumatakbo siya palayo, hinawakan niya ang kanyang binti. Nagulat si Nana, ngunit pagkatapos ay tinanong siya ni Kiyoya tungkol sa kung paano siya unang narito, at kung paano niya ito nakilala kahit na nasunog siya ng hindi na makilala. Si Kiyoya ay patuloy na nagtatanong sa kanya ng mga seryosong tanong habang ang kanyang mga sugat ay nagsisimulang maglaho, at si Nana ay natarante na makita siyang gumaling. Bumangon si Kiyoya at tinanong siya kung hindi niya mabasa ang isip nito para sabihing hindi siya magagapi. Sinabi niya kay Nana na may limitasyon din ang kanyang kapangyarihan, at pinag-iisipan niya ito ng husto sa ngayon para mabasa niya ang kanyang isip at matutunan ito. Si Nana ay natatakot sa kanyang attitude day, ngunit siya ay ngumiti at kumilos na parang hindi natatakot. Gayunpaman, mas tumindi ngayon ang pagnanais ni Nana na tapusin siya.
Kinabukasan, si Mogo at Seiya ay nagalit kay Kiyoya sa paniniwalang siya ang nagsimula ng apoy. Gayunpaman, sinabi niya sa kanila na siya ay inatake ng isang kaaway na nasa likod din ng pagkawala ni Nakajima at Yoji. Narinig sila ni Nana, at naramdaman niya na siya talaga ang pinakamalaking panganib sa kanyang plano. Sa sandaling iyon, dalawang babae ang pumasok sa silid-aralan, at binasa nila ng malakas ang isang love letter na naka-address sa isang babae na nagngangalang Mika sa harap ng klase. Nahihiya si Mika, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang peklat sa binti ni Nana, at dinilaan niya ito upang pagalingin ito sa kanyang kakayahan, at ang lahat ng mga lalaki ay umaasa na saktan ang kanilang mga sarili upang makakuha ng paggamot na iyon. Pinasalamatan siya ni Nana, ngunit kalaunan ay nalaman niya na ang bilang ng potensyal na pagpaslang ni Mika ay 100,000 kahit na mayroon siyang kakayahan sa pagpapagaling. Pumunta siya kay Mika, na naghihintay para sa isang Prince Charming na nagpadala sa kanya ng sulat at ipinaalam sa kanya na walang darating. Itinuro niya ang dalawang bully na babae na nagtatago sa mga palumpong at sinabing sinusubukan nilang lokohin siya, ngunit nalaman niya ang katotohanan sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang mga isip. Tumakas ang mga babae, ngunit labis na nalungkot si Mika at nagsimulang umiyak. Sinamantala ni Nana ang pagkakataong ito para mapalapit sa kanya at inanyayahan siyang mananghalian, ngunit hindi niya alam na binabantayan siya ni Kiyoya. Matapos gugulin ang buong araw sa pakikinig kay Mika na masigasig na nakikipag-usap sa kanya, nalaman ni Nana na ang kanyang kakayahan ay pagalingin ang anumang malapatan ng kanyang dila. Maaari pa nga niyang pagalingin ang sarili, kaya plano ni Nana na atakihin siya mula sa likuran at tapusin sa isang iglap. Paglabas niya sa kanyang silid, nakita niya si Kiyoya doon, na nagsasabing narito siya para bantayan siya sakaling may pag-atake ng kaaway dahil kaibigan niya ito. Si Nana ay nagkunwaring nagulat sa kanya at bumalik sa kanyang silid upang lakasan ang volume ng musika. Napansin ito ni Kiyoya na kainahinala at lumabas sa kanyang bintana, at nag-isip na susubukan niyang tumakas gamit ang bintana sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng malakas na musika. Nakita niya si Nana na tumatakbo at sinundan siya, ngunit narating niya ang silid ni Mika at ginulo siya. Habang nakatalikod sa kanya ang walang pag-aalinlangang babae, sumugod si Nana para atakihin siya, at ang kanyang malakas na sigaw ay nagbigay kay Kiyoya ng kanyang lokasyon. Iniisip niya na si Nana ang umatake kay Mika at pumasok sa kanyang silid, ngunit doon siya ay natigilan nang makitang inatake ang likod ni Nana at sinusubukan siyang pagalingin ni Mika. Sinabi ni Mika na isang hindi nakikitang uri ng kaaway ng sangkatauhan ang umatake sa kanila mula sa likuran, at iniligtas siya ni Nana mula sa pag-atake. Ang teorya ni Kiyoya tungkol sa pagiging assassin ni Nana ay tila nabalewala, at hindi na niya ito mapaghihinalaan pa. Ang plano ni Nana ay upang lituhin siya, at pagkatapos ay gamitin ang katotohanan ng kanyang pagtatanggol kay Mika mula sa kaaway upang maging pinuno ng klase at mangibabaw sa paaralan. Kinabukasan, nagtitipon ang klase, at nag-aalala sila kay Nana. Sinabi niya sa kanila na si Nakajima ay wala na rin, ngunit walang nagmamalasakit sa isang talunan tulad niya, at gusto nilang ihalal ang bagong kinatawan ng klase. Si Mogo at Seiya ay nagsimulang mag-contest muli, ngunit si Nana ay nagsimulang maglaro ng sympathy card at umiyak dahil hindi niya natulungan si Nakajima. Upang pasayahin siya, iminungkahi ni Mika na dapat nilang gawing pinuno si Nana dahil nailigtas niya ang kanyang buhay. Si Mogo at Seiya ay mga maginoo at walang problema dito, at agad na naging masayahin si Nana nang mahalal siya bilang bagong kinatawan ng klase. Lalong nagdududa si Kiyoya sa kanya dahil sa biglaang pagbabago ng mood nito, pero pagkatapos ng klase, muli itong humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, ipinaalala ni Kiyoya sa kanya na siya ay inatake ng isang bagay tulad ng isang distornilyador or isang salapang, at siya ay nagtataka kung bakit ang isang kaaway ng sangkatauhan ay gagamit ng gayong maliliit na sandata. Nanlamig muli si Nana sa takot at napagtanto na dapat niyang baguhin ang kanyang sandata ngayon. Sa gabi, siya ay gumagawa ng isang mapanganib na lason na nagpaplano upang makita kung ito ay gagana kay Kiyoya. Nakarating siya sa dorm ng mga lalaki, ngunit pinigilan siya ng isang punk na nagngangalang Sunikichi sa gate at sinabi sa kanya na nababasa niya ang hinaharap. Natigilan si Nana at halos maiyak sa sarili, iniisip na nabuking na siya. Ipinakita sa kanya ni Sunikichi ang isang larawan ng kanyang pagsakal sa kanya at tinanong siya kung bakit niya ito tatapusin. Kinakabahan si Nana at maingat na sinusuri ang larawan, na nagpakita sa kanya na sinakal siya noong 10 ng gabi sa storeroom.
Ngunit pagkatapos ay tumugon si Nana na hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito. Hiniling sa kanya ni Sunikichi na samahan siya sa hapunan habang pinag-uusapan nila ito, at dinadala siya sa cafeteria. Kinalampag niya ang pinto, at sinabi sa kanya ni Nana na tulog na ang store owner, ngunit sinabi niyang magbubukas ang cafeteria. Pagkatapos, ito ay bumukas, at kinuha ng ginang ng pagkain ang kanilang mga order. Habang naghihintay sila ng pagkain, sinabi ni Sunikichi kay Nana ang isang kwento mula sa kanyang pagkabata. Minsang nagkaroon siya ng pangitain na makakakuha siya ng 0 sa isang pagsusulit, kaya nag-aral siyang mabuti upang maiwasan iyon. Ngunit nakaramdam siya ng sakit sa araw ng pagsusulit at nakakuha pa rin ng 0. Noong araw na iyon, napagtanto niya na ang kapalaran ay hindi maiiwasan, at binago niya ang kanyang buong pagkatao at pamumuhay pagkatapos nito. Ipinakita niya kay Nana ang isa pang larawan kung saan ang isang plato ng noodles ay nasa kanyang ulo, at sinabi niyang malapit na itong mangyari. Hindi naniniwala si Nana ngunit hiniling pa rin sa ginang na baguhin ang kanyang order upang maiwasan ito. Gayunpaman, ang babae ay nadulas sa basang sahig, at ang mga noodles ay napunta sa ulo ni Nana sa parehong posisyon tulad ng sa hula ni Sunikichi. Natutuwa siyang ipakita na ang hinaharap na nakita niya ay hindi na mababago, at muli niyang hiniling kay Nana na sabihin sa kanya ang dahilan kung bakit niya balak na tapusin ito. Iginiit niya na ito ay isang uri ng pagkakamali, ngunit pagkatapos ay kinuha ni Sunikichi ang larawan ng kanyang pagtulak kay Nakajima mula sa bangin, at tinanong kung ito rin ba ay isang pagkakamali. Nanlamig si Nana sa takot ng mapagtanto niyang matagal nang nalaman ang kanyang lihim. Ipinaliwanag ni Sunikichi na kinunan niya ang larawang ito noong araw na pumunta siya rito, ngunit hindi niya ito iniulat sa sinuman dahil mangyayari pa rin ito. Lalong nababalisa si Nana sa mga sandaling ito, ngunit patuloy si Sunikichi na nagdadaldal tungkol sa kung paano naging masamang tao ang bagong pinuno. Si Sunikichi ay tumawa, na sinasabi na hindi siya nakakita ng anumang imahe ng Rumord na kaaway ng sangkatauhan sa isla, at ang lahat ng mga pagpaslang ay maaaring kredito sa kanya. Sinusubukan ni Nana ang kanyang makakaya na umarte na parang inosente siya, at nangakong gagawin ang lahat para sa kanya kung tutulungan niya itong linisin ang kanyang pangalan. Iyon ang hinihintay ni Sunikichi, at hiniling niya sa kanya na maging kasintahan niya. Dinala niya siya sa kanyang magulong silid at pinamasahe siya, habang sinasabihan siya na walang silbi ang pakikipaglaban sa hindi may iwasang hinaharap, ngunit magagamit pa rin niya ang kaalaman para i-blackmail siya. Sinabi ni Sunikichi kay Nana na hanggang sa oras na ipinakita sa larawan, tiyak na mabubuhay siya, at kahit na matapos ang oras na iyon, hindi pa rin nila alam kung masasawi siya or lalaban at ililigtas ang kanyang buhay. Gusto nang umalis ni Nana sa kanyang mabahong silid, ngunit sinigawan niya ito na bina-blackmail siya. Wala siyang choice kundi ang maging girlfriend niya at gawin ang sinasabi niya. Nakatulog si Sunikichi at nailagay ang isang kamay sa camera na nag-click sa mga larawan ng kanyang mga propetang panaginip. Gising parent si Nana, at tinitingnan niya ang mga larawan at nakita niyang medyo nakakagambala ang isa sa mga ito, kaya itinago niya ito. Pagkatapos ay ninakaw niya ang camera para subukan ito at nalaman niyang wala itong sariling kapangyarihan. Gayunpaman, determinado siyang humanap ng paraan para malampasan ang hula ni Sunikichi at baguhin ang kanyang kapalaran. Kinaumagahan ng magising si Sunikichi, natakot si Nana. Pinapalinis niya ang kanyang silid, at pagkatapos ay tinatakot niya siya mula sa likuran, na sinasabing sa bawat gabi ay may eksaktong 5 premonitions siya. Ngunit ngayon mayroon lamang 4 na larawan. Kinakabahan si Nana nang marinig niya ito, at agad na sinuri ni Sunikichi ang kanyang katawan at nakakita ng litrato. Sa larawan, siya ay sinakal at malamang na nasawi na. Nagsimulang umiyak si Nana, sinabing itinago niya ang larawan dahil ayaw niyang madagdagan ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit walang pakialam si Sunikichi at iniisip niya na ito na ang kinabukasan matapos niya itong sakalin. Wala siyang pakialam sa loika, ngunit sinusubukan nitong papaniwalan siya na hindi siya sasaktan. Inalok siya ni Nana na pumunta sa lokas yung ipinapakita sa larawan sa oras sa kanyang relo, at kung walang mangyayari, dapat itong paniwalaan. Tinanggap ni Sunikichi ang kanyang alok at naligo, ngunit nagpa siya si Nana na tapusin siya ngayon. Naglabas siya ng laso na karayom ngunit pagkatapos ay nakarinig ng mga taong nag-uusap sa labas at pinatigil ang kanyang plano. Sa gabi, hinihintay ni Nana si Sunikichi sa bodega habang tinitingnan niya na mahigit 500,000 ang bilang ng posibleng kayang paslangin ito.
Inilabas niya ang kanyang laso na karayom, ngunit dumulas ito sa kanyang mga kamay, at bago pa niya ito makuha, dumating si Sunikichi doon. Umupo siya sa bench, at agad itong sumugod para sakalin siya gamit ang skipang rope. Ang eksena ay eksakto tulad ng larawan na naisip niya, ngunit sinabi ni Sunikichi na hindi niya ito mapapaslang at ipinakita kay Nana na hawak niya ang lubad gamit ang kanyang kamay, at mukhang sinasakal lang siya. Ngayon ay sigurado na si Sunikichi na gusto siya nitong tapusin, at sinuntok siya nito sa lupa. Siya ay nasa ibabaw ni Nana, na nagsasabi sa kanya na oras na upang matupad ang hula ng kanyang kasawian, ngunit pinigilan ni Nana ang kanyang kamay habang sinusubukan niyang atakihin siya. Biglang nawala ng lakas si Sunikichi, at nang bumangon si Nana at inaayos ang sarili, sinabi niya sa kanya na ang kapalaran ay nasa kanyang panig. Nang ihampad siya nito sa lupa, lumapag siya sa tabi mismo ng kanyang lasong karayom at inatake siya sa huling sandali. Sinabi ni Nana sa kanya na malapit na siyang masawi, ngunit hindi siya makapaniwala at sumigaw na siya ang dapat na masawi ayon sa kanyang hula. Pumasok sila sa isang matinding debate tungkol sa hindi maiiwasang kapalaran, ngunit ipinaliwanag ni Nana na ang larawan ng kanyang sinakal ay hindi isa sa kanyang mga hula kundi isang ordinaryong selfie na kinuha niya sa kanyang sarili upang lokohin siya. Ipinakita sa kanya ni Nana ang totoong larawan ng hula, at pagkatapos ay binuksan ang mga ilaw. Dumating sina Kayoya at Mika sa bodega, at itinago ni Nana ang larawan sa likod niya habang si Sunikichi ay nasawi ng eksakto tulad ng ipinrope siya sa larawan. Alam ni Nana na ang tunay na panganib ay nagsisimula ngayon at iniisip kung paano makumbinsi ang mga ito na hindi siya nagkasala. Nagulat sina Kayoya at Mika, ngunit natakot si Nana at hiniling sa kanyang kaibigan na iligtas si Sunikichi. Sinubukan ni Mika na pagalingin siya, ngunit huli na para doon. Ipinaliwanag ni Kayoya na nag-aalala si Mika tungkol sa kanya dahil nawawala siya sa kanyang silid, at nag-imbestiga sila at nalaman na sinasabi ni Sunikichi na may relasyon siya sa kanya. Si Nana ay hindi tumitigil sa peking pag-iyak, ngunit pagkatapos ay kinuha ni Kayoya ang isang larawan, na nagsasabing ito ay isa sa mga precognition ni Sunikichi. Inaakala ni Nana na siya ay mabubuking na, ngunit ito pala ay ang kanyang peking selfie. Nakikita niya ang isang sinag ng pag-asa, at pagkatapos na malaman na hindi nila nakita ang iba pang mga larawan habang nagmamadali silang tulungan siya, sa palagay niya ay maaari niyang makalusot at walang magiging problema sa kanyang paraan mula dito. Sinabi ni Nana na unang ipinakita ni Sunikichi ang kanyang mga larawan ng kanyang sarili na inaatake ng mga kaaway ng sangkatauhan, at hiniling sa kanya na tulungan siya. Pagkatapos noon, sinubukan niyang i-blackmail siya ng mga pictures at dinala siya rito para atakihin siya. Sigurado si Nana na kung maginoo si Kayoya, hindi na niya susubukang maghanap pa ng mga larawan sa takot na baka may makita siyang hindi nararapat doon, ngunit mas nakatuon siya sa pinangyarihan ng pagpaslang. Napagtanto ni Kayoya na inatake ni Sunikichi si Nana, at siya ay pinaslang para maipagtanggol ang sarili, ngunit tinatanggihan ni Nana ang teoryang iyon. Iminumungkahi ni Kayoya na maaaring ito ay isang pinag-uugatang sakit, ngunit sinabi ni Nana na isang kaaway ng sangkatauhan ang nasa likod ng pagpaslang, at narinig niya ang boses nito. Ngunit hindi naniniwala si Kayoya sa kanyang kwento. Gayunpaman, hinayaan niya munang umalis si Nana habang sinusubukan ni Mika na mag-eksperimento pa sa katawan ni Sunikichi. Pumunta si Nana sa silid ni Sunikichi para aisil ang lahat ng larawan, ngunit sinundan siya ni Kayoya. Tiniyak niya sa kanya na hindi siya interesado sa kanyang mga nakuhang litrato, at narito siya upang makita kung may mahahanap siya tungkol sa pagkawala ni Sunikichi or sa kanyang karamdaman. Wala siyang nakitang magmumungkahi na may sakit si Sunikichi at pagkatapos ay kinuha ang larawan ni Nana na sinakal, at nagtanong kung bakit hindi ito nagkatotoo. Sinabi ni Kayoya na palaging ipinagmamalaki ni Sunikichi kung paano laging nagkakatoto ang kanyang mga hula, at tumugon si Nana na mababago ng mga tao ang kanilang mga kinabukasan sa pamamagitan ng pagsusumikap. Malapit nang maniwala sa kanya si Kayoya, gayunpaman, nakahanap siya ng isa pang pagkakamali sa larawan at itinuro na ang lubad ay nadobol sa leeg ni Nana, at walang asasin ang may oras para doon. Naniniwala si Kayoya na ang larawan ay hindi precognition kundi isang selfie, at natakot si Nana na nakita rin niya ang pinakamaliit na pagkakamali niya. Nagmamadali siyang lumabas ng silid, at nagsisisi si Kayoya na huli na siya para tingnan ang iba pang mga larawan. Nakarating si Nana sa kanyang silid kung saan tinitingnan niya ang lahat ng mga larawan at nalaman na nawawala ang isa sa mga ito. Agad niyang napagtanto kung nasaan ito, at bigla siyang nagpanik.
Dumiretso siya sa bodega kung saan sinusubukang buhayin ni Mika si Sunikichi sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanyang mga kakayahan. Nang mabaigo siya, may napansin siya sa katawan nito at nakakita ng larawan kung saan itinutulak ni Nana si Nakajima sa isang bangin. Bago pa maproseso ni Mika ang anuman, pumunta si Nana sa silid at tinanong siya kung may nakita siya na may nakakatakot na ngiti. Iniisip ni Nana na kung itatago ni Mika ang litrato, siya ay nagdududa at pinaghihinalaan siya. Sa kasong iyon, plano niyang tapusin siya kaagad, ngunit iniabot ni Mika ang larawan sa kanya nang walang pag-iisip at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Nana na hindi palaging nakikita ni Sunikichi ang hinaharap at ang kanyang kapangyarihan ay humihina kamakailan. Nakumbinsi niya si Mika na ang litrato ay hindi isang hula kundi isa lamang sa mga panaginip ni Sunikichi, dahil nagseselos siya na malapit siya kay Nakajima. Hiniling niya sa kanya na ilihim ito, at masaya si Mika na ilihim ito. Isang libing ang inayos para kay Sunikichi, at doon nalaman ni Nana na sinusubukan ni Mika na baguhin ang kanyang kapangyarihan para buhayin siya. Kanina, sinabihan siya ni Nana na huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan ng walang ingat dahil kahit na ang pagpapagaling ng isang tao ay nagpapaikli sa kanyang buhay. Sinabi niya na kung mawala ng buhay si Mika habang sinusubukang buhayin ng isang tao, malulungkot siya. Naantig si Mika, ngunit sinusubukan lang ni Nana na pigilan ang kanyang mga kakayahan na umunlad. Hindi nagtagal, tumayo si Kiyoya at ibinalita ang kanyang intensyon na magsagawa ng autopsy kay Sunikichi dahil naniniwala siyang kaina-hinala ang kanyang pagkasawi. Kinakabahan si Nana na malalaman niya ang kanyang sikreto, kaya sinubukan niyang pigilan siya at dalhin siya sa labas. Sinubukan ni Nana na patahimikin siya at hiniling na huwag lumikha ng gulo, ngunit kumbinsido si Kiyoya na kung sino ang pumaslang kay Sunikichi ay siya ang nagtakda ng pagsabog para tapusin siya. Hindi siya makumbinsi ni Nana, at hindi pinansin ni Kiyoya ang anumang sinasabi niya at bumalik sa libing, naninindigan pa rin sa pagsasagawa ng autopsy. Sinubukan ni Nana na pigilan siya at humingi ng tulong sa ibang mga estudyante sa pamamagitan ng pagsisikap na pasiglahin ang kanilang mga damdamin, ngunit naabot pa rin niya ang kabaong. Gayunpaman, bigla itong bumukas ng mag-isa, at bumangon si Sunikichi mula sa pagkasawi na parang zombie. Ang lahat ay natatakot ngunit lumalabas na ang isa pang estudyante na tinatawag na Kazuma, ay gumagamit ng kanyang mga kakayahan sa necromancy upang muling buhayin ang katawan ni Sunikichi. Sinabi niya na hindi na kailangan ng autopsy dahil maaari niyang sabihan si Sunikichi tungkol sa kanyang pagkasawi. Kinakabahan ang lahat tungkol dito, ngunit sinubukan ng kasintahan ni Kazuma na si Yuki na kumbensihin ang lahat na hindi siya masamang tao dahil lang sa mayroon siyang ilang kakaiba na kapangyarihan. Natagpuan ni Nana ang kanyang sarili sa malubhang problema, at nagsimula siyang kumilos. Sinasabi niya na naririnig niya ang tinig ng kaluluwa ni Sunikichi, at siya ay umiiyak sa sakit na siya ay bubuhayin muli. Lahat ay nakikiramay sa kanya, at hiniling nila kay Kazuma na ipahinga muli ang kanilang kaklase. Si Kiyoya ay hindi maaaring tumutol dito, at ang kaso ay nalutas na si Sunikichi ay ibinalik sa kanyang kabaong. Gayunpaman, ngayon plano ni Nana na i-target ang necromancer dahil madali siyang makakuha ng patunay at mga saksi. Kinabukasan, kinausap niya si Yuki kung bakit hindi pumapasok si Kazuma sa paaralan. Sumagot si Yuki na medyo introvert siya, at pagkatapos ay patuloy siyang pinupuri. Sa gabi, inistok siya ni Nana para makita na nagkita sila ni Kazuma. Plano niyang tapusin silang magkasama, ngunit nandoon din si Kiyoya, at sinabi niyang nagpapatrol siya dahil pakiramdam niya ay si Kazuma ang susunod na target ng assassin. Nakita sila ni Kazuma, at hindi siya masaya na naaabala nila ang kanilang date. Binalaan siya ni Kiyoya na maging mas maingat tungkol sa assassin, ngunit umalis si Kazuma nang hindi nababahala. Ipinaliwanag ni Yuki na si Kazuma ay isa sa pinakamatapang na taong kilala niya, at sinimulan niyang ikwento ang kanilang pagkabata. Isang araw nag-date sila sa sine, at nasunog ang gusali. Nanatili si Kazuma upang hayaan ang iba na makatakas, ngunit na-trap siya doon, at sumugod siya para iligtas siya at natuklasan ang kanyang malakas na kapangyarihan. Idinagdag niya na ang mga peklat sa mga kamay ni Kazuma ay dahil siya ay nasunog habang nagaliligtas sa iba. Kinabukasan, nagpanggap si Nana na may sakit at hiniling kay Mika na ihatid siya sa infirmary. Doon ay sinamantala niya ang kanyang pagkakataon na pumasok sa dorm ng mga lalaki, nilaso ng natutulog na si Kazuma, at sinabi sa kanya na sasamahan siya ng kanyang kasintahan sa lalong madaling panahon.
Pagbalik niya sa infirmary, nakita niya ang isang pusa na nakaipit sa imburnal. Sa parehong oras, napansin ni Kiyoya na nawawala si Nana, at natural niyang tanungin ang kanyang matalik na kaibigan, si Mika. Dinala siya nito sa infirmary kung saan nakita nilang nawawala si Nana. Bigla siyang sumulpat sa labas ng bintana para humingi ng tulong. Dinala niya sina Kiyoya, Mika, at Yuki upang iligtas ang pusa, sa kabila ng panganib sa kanyang plano. Hiniling niya kay Yuki na tanggalin ang konkretong slab para iligtas ang pusa, ngunit sinabi niyang allergic siya sa mga pusa at hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan dahil doon. Iminumungkahi ni Kiyoya na maaari nilang tawagan ang pusa na may pagkain ng pusa, at tama ang kanyang hula. Habang niyayakap ni Mika ang nailigtas na kuting, pinasalamatan ni Nana si Kiyoya sa kanyang tulong, ngunit mas nalilito siya kung ang tagapagligtas ng pusa ay maaaring maging isang asasin. Nang gabing iyon, pumasok si Nana sa kwarto ni Yuki para tapusin siya. Ngunit bago pa niya ito lasunin, may humampid sa kanya mula sa likuran at pinigilan siya. Nagising si Yuki at sinabi kay Nana na nakita niya ang lahat sa mga mata ni Kazuma na pumipigil sa kanya ngayon. Napagtanto ni Nana na nagsinungaling si Yuki tungkol sa kanilang mga kapangyarihan, siya ay ang necromancer, at si Kazuma ay may pisikal na kapangyarihan, ngunit hindi talaga siya buhay. Binuksan ni Yuki ang ilaw at nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang kwento ng pag-ibig, at kalaunan ay nahanap niya ang lasong karayom na inihulog ni Nana. Itinutok niya ang karayom sa kanya ngunit hindi siya sinasaktan dahil gusto niyang tapusin ang kanyang kwento. Sinabi ni Yuki na si Kazuma ay nasawi habang siya ay naging bayani sa apoy, at siya ay nalungkot. Kaya naman ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang hindi na siya masawi, at ngayon ay lagi siyang nasa tabi niya. Sa libing ni Sunikichi, siya ang kumokontrol sa katawan nito, ngunit iyon ay para lang ay pakitang bayani si Kazuma. Idinagdag niya na kaya niyang i-channel ang kapangyarihan ng lahat ng nasawi na tao na kanyang inuutusan, at iyon ang dahilan kung bakit minsan ay nagagamit niya ang sobrang lakas ni Kazuma. Napagtanto ni Nana na siya ay nakikitungo sa isang psychopathic necromancer, si Kazuma ay isa lamang zombie, at narinig at nakita niya ang pagtatangka nitong tapusin siya. Sinabi ni Yuki na pinaplano nilang harapin siya ng mabilis, ngunit dahil nailigtas niya ang pusa kanina, binigyan nila siya ng isa pang pagkakataon, at muli siyang napatunayang asasin. Kinumpiski niya ang lagayan ng laso na karayom ni Nana, na nagsasabi na lagi niyang alam na may kakaiba sa isla, ngunit wala siyang pakialam sa kahit ano basta't makasama niya ang kanyang kasintahan. Ngayon ay pinaghihinalaan niya na si Nana ang nasa likod ng pagpaslang sa lahat ng tao sa klase, at nagbanta siyang sasabihin sa lahat ang tungkol sa kanya. Nagulat si Nana, ngunit nabigla siya at ipinakita ang kanyang tunay na pagkatao. Nakangiti siya, sinasabing tinapos niya sila, ngunit kahit papaano ay binibigyan niya sila ng kapayapaan at hindi ginawa ang mga ito sa kanyang mga laruan. Si Yuki ay hindi nabibiktima ng kanyang mga panunuya, ngunit si Nana ay may ibang paraan para mabalisa siya. Sinabi niya na sasabihin niya sa lahat ang katotohanan, na binubuhay niya si Kazuma, at paniniwalaan nila siya sa isang necromancer na nagpapahiya sa mga bangkay sa pamamagitan ng puwersahang pagbuhay sa kanila. Na-corner si Yuki, ngunit alam ni naman na wala siyang magagawa kung wala ang kanyang mga karayom. Kaya nag-aalok siya ng pagkakataong makipagtulungan, ipinangako niyang panatilihing ligtas ang kanilang mga sikreto at ililigtas pa ang kanilang mga buhay. Kapag hindi nito nakumbinsi si Yuki, sinabi niya na nababasa niya ang iniisip ng mga bangkay, at masasabi niya kung ano talaga ang gustong sabihin ni Kazuma sa kanya ngayon kung pakakawalan siya nito. Sa pagiging hopeless romantic niya, si Yuki ay nahulog sa kanyang mga salita at pinakawalan ang pagkakahawak ni Kazuma sa kanya. Si Nana ay gumawa ng isang aksyon upang basahin ang kanyang isip ngunit pagkatapos ay tumakbo palayo. Gusto siyang sundan ni Yuki, ngunit pinigilan siya ni Kazuma, sinabing tapusin na lang nila siya, at pagkatapos ay magagamit niya ang kanyang kapangyarihan para magbasa ng isip. Tinanggap ni Yuki ang kanyang mungkahi at naghanda na tapusin si Nana, ngunit naghihintay na siya sa kanila sa labas. Inaakit niya ang mga ito na sundan siya habang binabalak niyang buksan ang mga sikreto sa kapangyarihan ni Yuki, at pagkatapos ay talunin siya. Gayunpaman, ang tunay na problema ay si Kazuma at ang kanyang sobrang lakas. Bigla niyang naalala na nakita niya ang kwintas ni Sunikichi sa ilalim ng kama ni Yuki, at nagbalangkas ng teorya na kailangan niya ng isang bagay na pag-aari ng mga bangkay upang kontrolin sila.
Sinubukan ni Nana na subukan ang kanyang teorya at tinutuya si Yuki na alam niyang pag-aari ni Kazuma ang pendant na suot niya, at sa pag-alis nito, gagawin niya itong walang kapangyarihan. Sinubukan ni Yuki na hanapin siya sa dilim ngunit hindi niya magawa. Ilang sandali pa, tumalon si Nana sa kanya na naglalayong agawin ang kanyang kwintas, ngunit tinawag niya si Kazuma na tulungan siya. Itinulak siya ni Nana at tumakbo palayo sa takot, ngunit ang mga humahabol sa kanya ay nagawang sumunod sa kanya ng nakakagulat. Habang nagpapahinga si Nana, bigla siyang inatake ng isa pang zombie na gumagapang sa kanya. Pagkatapos ay nalaman niyang may mga zombie na nakapaligid sa kanya. Ibinalita ni Yuki na dahil sa kanyang kakayahan, lagi niyang alam na maraming bangkay ang naruroon sa isla at lahat ng mga ito ay kinokontrol niya ngayon. Ang ilan sa kanila ay mga mahuhusay na estudyante, at ang iba ay mga guro, ngunit lahat sila ay nasawi sa malagim na pagkasawi. Ginagamit ni Yuki ang kapangyarihan ng isa sa mga estudyanteng may night vision para hanapin ang kanyang target sa dilim. Kinakabahan si Nana na malaman ito at iniisip kung ang mga bangkay sa islang ito ay dahil sa ahente na pumunta dito noon. Nagtataka siya ngunit wala siyang oras para isipin iyon, kaya tumakbo siya upang iligtas ang kanyang buhay. Nagtago siya sa isang nasirang cottage at nakaisip ng planong talunin si Yuki. Hindi niya nakita si Kazuma sa araw, at maging ang silid nito ay napakladiim. Naniniwala si Nana na maaaring pigilan ng sikat ng araw ang necromancy. Kung kaya niyang magtagal hanggang madaling araw, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong manalo. Sinubukan niyang harangin ang pinto sa cottage ngunit natagpuan siya ni Yuki at ang kanyang hukbong zombie. Nagtago si Nana sa loob ng cottage at tinutuya silang atakihin siya, ngunit alam ni Yuki na nag-set up siya ng bitag para sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang mga zombie ay nasa loob na ng silid, at inatake nila si Nana sa kanyang utos. Sa kabutihang palad para kay Nana, ang araw ay sumisikat sa sandaling iyon, at ang mga zombie ay bumagsak na parang binunot ang kanilang cable ng kuryente. Si Yuki ay umamin na ito ang kanyang kahinaan at pagkatapos ay ikinulong si Nana mula sa labas, sinabi na babalik siya sa gabi upang tapusin siya. Binuhat niya si Kazuma sa kanyang likuran, at sinubukan siya ng desperadong si Nana na atakihin siya sa bintana, ngunit wala itong silbi. Kaya't nagpa siya siyang subukang tumakas mula sa nakakandadong silid kahit papaano. Nang gabing iyon, dumating si Yuki sa cottage kasama ang kanyang zombie army para tapusin si Nana. Ngunit habang sinusuri niya ang silid, nakita niyang nawawala siya. Iniinspeksyon niya ang bawat sulok ng silid at sinusuri pa ang mga bangkay, ngunit wala si Nana. Binuhay ni Yuki ang lahat ng mga bangkay at ikinalat ang mga ito upang suriin ang kagubatan, ngunit hindi nila siya mahanap. Pagkatapos ng pagsikat ng araw, ibinalik niya si Kazuma sa dorm, ngunit naroon si Nana na naghihintay sa kanya sa pagtambang. Inaatake niya siya mula sa likuran, idiniin siya, at pagkatapos ay naglabas ng isang plastic na pouch mula sa kanyang likod na bulsa. Natakot si Yuki dahil ang pouch na naglalaman ng mga piraso ng gin o taigutay na mark sheet ay ang tunay na relic niya para sa pagkontrol kay Kazuma, at ang pendant ay isang bluff lamang. Sinabi ni Nana na kagabi nang sinubukan niyang agawin ang pendant, sinubukan ni Yuki na protektahan ang kanyang bulsa, at dun niya iyon napansin. Sinabi ni Nana sa kanya na sundan siya dahil wala siyang magawa sa araw, at nakarating sila sa bangin. Doon, tinanong ni Yuki si Nana kung anong mga kapangyarihan ang ginamit niya upang makatakas sa nakalock na silid, at sumagot siya na umalis siya sa harap ng pintuan. Nang makita niyang sinisira niya ang pinto, talagang tinatanggal niya ang mga screw sa lock para madali niya itong mabuksan mamaya. Niloko niya ang lahat sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng isang piraso ng tape sa hindi nakalock na pinto. Nabigla si Yuki at tinanong si Nana kung paano niya nalaman na ikukulong siya nito, at sumagot siya na may teorya lang siya at nakipagsapalaran sa pamamagitan ng pagsunod dito. Itinaya ni Nana ang kanyang buhay, ngunit sa huli ay nagbunga, at kinumpirma niya ang kahinaan ni Yuki at nakatakas sa silid. Nagbanta si Nana na itatapon ang relic ni Kazuma sa dagat, at si Yuki ay desperadong nagmakaawa sa kanya na huwag gawin iyon. Nangako siyang gagawin ang lahat para sa kanya, at hiniling ni Nana na ibalik muna ang kanyang lason. Ginawa ni Yuki ang sinabi sa kanya, ngunit sa panahong iyon, ang relic ay wala na sa kamay ni Nana. Siya ay nawasak at tinawag siyang masama para sa paghahagis ng piraso ng papel sa dagat dahil ngayon ay hindi na niya mabubuhay si Kazuma. Gayunpaman, may ilang tanong si Nana para kay Yuki tungkol sa pagkasawi ni Kazuma.
Palagi niyang pinaghihinalaan na may mali sa kwento, at kinumpirma ang kanyang pagdududa na hindi kailanman magkasama sina Yuki at Kazuma noong nabubuhay pa siya. Isa lang siyang kalunos-lunos na stalker na pumaslang sa kanya para gawin siyang laruan pagkatapos ng kanyang kasawian. Tumanggo si Yuki at inamin ang totoo. Palagi siyang kinasusuklaman ni Kazuma at masaya sa piling ng kanyang kasintahan. Hindi niya iyon matiis at sinunog ang kanilang paaralan para tapusin siya. Habang nawawala ang huling bahagi ng kanyang katinoan, nilason siya ni Nana. Hindi niya itinapon ang rela kanina sa dagat ngunit ginagawa na niya ngayon. Umaasa siyang sasabihin ni Yuki ang katotohanan, at nalaman niyang isa talaga siyang kasuklam-suklam na halimaw. Matapos masawi si Yuka, ang katawan ni Kazuma ay nagsimulang mabulok, at napagtanto ni Nana na marami pang bangkay sa kagubatan. Tiningnan niya ang mga ito, at naisip niya na kung maaari niyang pilitin si Yuki na gamitin ang kanyang mga kakayahan upang malaman kung ano ang nangyari sa kanila, nalaman niya sana ang tungkol sa mga misteryo ng islang ito. Gayunpaman, nagpasya siya na hindi ito mahalaga sa kanyang misyon, at wala siyang pakialam sa nakaraan. Nagsisimula siyang mag-isip ng isang paraan upang magamit ang mga katawan na iyon sa kanyang kalamangan at gumawa ng isang plano. Nahanap niya ang isang babae na may kayumangging kulay sa kagubatan na sinusubukang manghuli ng ahas para kainin dahil fan siya ni Kuya Kim. Siya ay nagulat kay Nana at pagkatapos ay sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang kakayahang lumikha ng lason sa pamamagitan ng pagkain ng mga reptilya. Madaling nakakuha ng impormasyon si Nana mula sa babae na may kayumangging kulay, na nagnakaw ng colored na contact lens sa kanyang matalik na kaibigan, at nagkaroon sila ng masamang pag-aaway. Naisip ni Nana na ito ay isang pagkakataon at sinabi sa babae na ang kanyang kaibigan ay naruroon upang humingi ng tawad sa kanya, at sa pagtalikod niya, nilason niya siya. Hiniling ni Nana sa kanya na ibigay ang password sa kanyang smartphone kung gusto niya ang antidote, at ibinigay ito ng babae sa kanya. Ngunit si Nana ay walang panlunas na ibibigay sa kanya. Nasawi ang babae, at kinaladkad ni Nana ang kanyang katawan sa iba pang mga bangkay sa kagubatan. Ngayong nasa kanya na ang kanyang telepono, plano niyang puntiryahin ang kanyang kaibigan at may sensinang planong tapusin siya. Pumunta siya sa kanyang silid, ibinalik ang mga color contact lens na ninakaw ng babaeng may kayumangging kulay, at isinara ang bintana upang hindi sila matangay. Pagkatapos nito, nakita niya si Kyoya, na nagtanong sa kanya kung nasaan siya kahapon at ipinaalam sa kanya na nawawala rin sina Yuki at Kazuma. Nagsimulang umiyak si Nana sa harap niya at sinabing wala na si Yuki dahil sa kanya, at gulat na gulat si Kyoya. Dinala ni Nana ang ilang mga mag-aaral sa kagubatan at sinabi sa kanila ang tungkol sa nakakatakot na kwento ng pag-ibig ni Yuki sa yumao na katawan ni Kazuma. Sinabi niya na nalaman niya ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang isip ngunit walang ingat na binanggit ito kay Yuki, na nagtangkang tapusin siya. Dinala sila ni Nana sa talampas, sa pag-aakalang nagawa niyang kumbensihin si Yuki na mahal siya ni Kazuma kahit sa kabilang buhay, at tumalon siya sa bangin upang samahan siya doon. Siya ay peking umiiyak at pagkatapos ay hiniling kay Mogo na sunugin si Kazuma upang bigyan ang kanyang kaluluwa ng tamang pagpapaalis. Tinanong niya si Kyoya kung okay lang sa kanya na gawin iyon, at binigyan niya ito ng pag-aproba dahil naniniwala siyang mas mabuti ang pagbabantay sa kanya, kaysa sa pagsusuri sa isang bulok na bangkay pagkatapos ay cremate si Kazuma. Sinunog ni Mogo ang iba pang mga bangkay sa kahilingan ni Nana, ngunit si Kyoya ay patuloy na nakatutok sa kanya at walang napapansing mali. Sa kanilang pagbabalik, iniisip ng lahat na si Yuki ay isang psychopath ngunit sinabi ni Nana na hindi siya isang kriminal ngunit isang biktima lamang. Sinabi ni Nana ang tungkol sa isang kaaway ng sangkatauhan na nakatago sa isla at sinasaniban ang mga mahina ang kalooban, at ito ang dahilan kung bakit niya nagawa ang mga ganoong gawain. Lahat ay naniniwala sa kanyang kwento, ngunit si Kyoya ay hindi. Masyado raw maraming butas ang kwentong iyon, at kahit paniwalaan niya, sangkot pa rin si Nana sa krimen. Ipinaalala ni Kyoya sa kanyang mga kaklase na palagi siyang kasangkot sa isang paraan or iba pa sa mga pagkawala at pagpaslang, at hayagang sinabi niya ang kanyang mga hinala tungkol sa kanya. Maya-maya, narinig nila ang isang babae na sumisigaw, at nagmadaling pumasok sa dorm ng babae upang tingnan kung ano ang nangyari. Nakita nila ang isang babae na nabigla at itinuturo ang bangkay ng isang babae, ang kaibigan ng kayumanggi na babae. Sinuri ni Kyoya ang kanyang katawan at nalaman na nasawi siya mga 2 oras ang nakalipas.
Kasama nila si Nana noong panahong iyon, at biglang nawala ang kanyang teorya tungkol sa pagkakasangkot niya sa lahat ng mga pagpaslang. Nais iligtas ni Mika ang babaeng biktima, ngunit sinigawan siya ni Kayoya na huminto dahil maaari itong mapanganib. Sinabi ni Kayoya sa kanya na kunin ang kanyang medical kit mula sa kanyang silid, at inutusan si Nana na manatili sa harap niya sa buong oras. Dumating si Mika dala ang medical kit, at sinimula ni Kayoya ang kanyang forensic investigation. Napansin niya na sinusubukang dukutin ng babae ang kanyang mga mata habang siya ay nasawi, at nakita niya ang kanyang lalagyan ng contact lens. Walang pag-aaksaya ng sandali, iniinom ni Kayoya ang lens fluid, at si Nana ay natigilan. Natarante siya habang umuungol ito sa sakit at nagpupumilit na huminga dahil sa lason, at binuksan niya ang bintana para pumasok ang hangin. Gayunpaman, kahit na ang lason ay walang silbi sa kanyang walang kasawiang katawan, at mabilis siyang gumaling. Kinumpiske ni Kayoya ang case ng lens para imbestigahan ang uri ng lason na ginamit, at idineklara na nasawi ang babae dahil sa lason sa kanyang contact lens. Tinitingnan niya ang silid at ang bintana para sa mga pahiwatig at sinabi na dahil wala si Nana sa klase kanina, maaaring nilason niya ang lens case. Alam ni Kayoya na pagod na siya, at kung itulak siya nito sa nangyari, baka magwala ito anumang oras at ibunyag ang katotohanan. Gayunpaman, habang nakikipag-usap siya sa ibang mga babae tungkol kay sa nasawing biktima, nalaman niya na may kapangyarihan ang kaibigan nitong babae, ang kayumanggi na babae, na lumikha ng lason. Agad siyang inakusahan ni Kayoya ng pagpaslang at hinanap siya, ngunit wala siya sa kanyang silid. Binago niya ang kanyang diskarte at tinanong si Nana kung hindi niya narinig ang boses ng kaaway noong pinaslang ang babae, at sinabi niya na wala siyang narinig. Ginagamit ni Kayoya ang pahayag na ito upang itatag na isang tao ang pumaslang sa babae, at ang kanyang konklusyon ay nagtulak kay Nana sa isang sulok. Nagtataka si Kayoya tungkol sa relasyon nila ng babaeng biktima at ang kayumanggi na babae, at tinanong siya kung malapit ba siya sa alinman sa kanila. Sinabi kaagad sa kanya ni Nana na hindi man lang niya sila nakausap noon ngunit napagtanto niyang mali ang sinabi niya. Itinama niya ang kanyang sarili, sinabi na minsan ay nakipag-usap siya sa babaeng biktima tungkol sa pambubuli kay Mika. Napagtanto ni Nana na nang ang babae ay nakikipaglaban sa lason, binuksan niya ang sira na bintana ng silid ng walang kahirap-hirap, at tiyak na napansin niya iyon. Pakiramdam niya ay binuking na niya ang kanyang sarili, ngunit bago makapagtanong si Kayoya sa kanya ng anuman, ginamit ni Mika ang fingerprint ng babaeng biktima para buksan ang kanyang telepono, at ipinakitang nagpadala ng text sa kanya ang babae na kayumanggi habang nasa kagubatan sila. Naniniwala si Mika na ang kayumanggi na babae ang asasin at hiniling niya kay Kayoya na itigil ang paghihinala kay Nana, gayunpaman, ipinahayag niya na si Nana talaga ang pumaslang, na nagpapakaba sa kanya. Dumating din ang ibang mga estudyante sa silid, at sinabi ni Kayoya na ipapaliwanag niya ang lahat ngayon. Sinusubukan ni Nana na manatiling kalmado dahil walang patunay si Kayoya, ngunit inilalagay siya ng kanyang teorya sa gilid. Naniniwala siya na una nitong pinaslang ang babaeng kayumanggi, at pagkatapos ay inilagay ang mga lason na lente sa silid ng babaeng biktima, dahil kasama ang katawan ng kayumangging babae sa iba pang bangkay. Sinira ito ni Nana para hindi siya mapansin ng mga ito kapag sinunog ito ni Mogo. Pagkatapos nito, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang telepono habang cremate nila ang ibang mga bangkay para may alibay siya. Sa kasong ito, kinakabahan si Nana dahil halos ganap na tama ang teorya ni Kayoya, at sumisigaw siya na wala siyang paraan para i-unlock ang telepono ng babaeng kayumanggi. Tumugon si Kayoya na meron siyang mind reader power, at maaaring madaling malaman ang password. Napadiin si Nana sa dingding, at sinabi ni Kayoya na nakatitig siya sa kanya sa buong oras, at sigurado siyang hindi pa nito naaalis ang telepono. Siya ay humakbang pasulong upang gawin ang isang mabilis na pagsusuri sa katawan, at habang inilalagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, si Nana ay tila kinakabahan. Gayunpaman, walang nahanap si Kayoya, at inakusahan siya ni Nana na isang mapagsamantala. Maingat niyang pinlano ang lahat tulad ng nasa isip ni Kayoya, ngunit may isang bagay na hindi niya inaasahan. Nais niyang ipadala ang mensahe sa tamang oras para tila hindi siya ang nasa likod nito. Kaya, gumawa siya ng timer gamit ang nabubulok na katawan ng zombie, at umaasa na pipindutan ng nabubulok niyang daliri ang send button sa kanyang mensahe habang napapalibutan siya ng iba.
Naniniwala si Nana na masyado iyong risky sa paggamit ng gayong hindi mapagkakatiwalaang plano, ngunit nagbunga ang lahat, at nagawa niyang gumawa ng isa pang perfect crime at napatunayang mali si Kiyoya sa harap ng lahat. Ngayon ay nahihiya na siya, at habang hinihingian siya ni Mika na humingi ng tawad kay Nana dahil sa pagdududa sa kanya, nilunok niya ang kanyang pride at ginawa iyon dahil lahat ay pabor kay Nana. Wala siyang masabi, ngunit nagdududa pa rin siya sa kanya. Gayunpaman, pakiramdam niya ay may mali sa buong bagay, at hindi ginamit ni Nana ang kanyang kapangyarihan sa pagbabasa ng isip kanina. Sumasang-ayon si Kiyoya na paniwalaan ang kanyang teorya tungkol sa kaaway ng sangkatauhan, ngunit bilang kapalit, nakuha niyang panatilihin ang katawan ng babaeng biktima para sa pagsasagawa ng autopsy magdamag. Nakipagkamay sina Nana at Kiyoya, at sigurado si Nana na hindi malalaman ni Kiyoya kung ang lason ay nilikha niya or ng kayumanggi na babae, na maaaring dumating sa lalong madaling panahon. Nakaupo si Nana sa labas ng dorm ng babae, naghihintay ng perpektong pagkakataon na itapon ang lason na nilikha niya. Dahil sa pagpaslang sa babae, nagawa niyang ipahiya si Kiyoya, ngunit masyado itong nagbigay ng atensyon sa kanya, at ngayon ay lalo pang naging mahirap ang kanyang trabaho. Di nagtagal, lumapit sa kanya si Mika, at na-inspire siyang malaman na nagpapatrolya si Nana sa dorm para protektahan ito mula sa mga kaaway ng sangkatauhan. Nag-alok siya na muna ang magbantay ng ilang oras at hiniling sa kanya na magpahinga. Natigilan si Nana sa kanyang walang pasubali na kabaitan at iniisip na si Mika ay isang talagang mabuting babae. Ngunit siya ay may talento pa rin, kaya dapat siyang masawi. Si Nana ay umidlip saglit, ngunit pagkatapos ay ginaisang siya ni Mika, nagtatanong kung talagang nakakabasa siya ng isip. At paanong hindi niya mapapansin ang binabalak niyang gawin. Nagulat si Nana nang makita niyang may hawak itong pamutol sa kanyang leeg. Tinanong siya ni Mika kung ano ang kanyang tunay na talento, at pinapakalma ni Nana ang sarili habang mariin niyang sinasabi na ito ay pagbabasa ng isip. Ngunit pagkatapos ay nakakita siya ng isang pagkakataon at dinasormahan siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang kamay. Pinupuri siya ni Mika, na sinasabing siya ay talagang bihasa, at nagbanta si Nana na sisigaw at akusahan siyang inaalihan ng isang kaaway ng sangkatauhan kung susubukan niya ang anumang bagay. Gayunpaman, sumagot si Mika na madali niyang mailantad ang kanyang mga kasinungalingan, dahil walang maniniwala na ang isang sweet na babae na tulad niya ay susubukan na saktan ang kanyang matalik na kaibigan. Sa sandaling iyon, may mga babae na lumabas, at umalis si Mika na may banayad na babala. Ngayon ay galit na galit si Nana na siya ay pinagtaksilin. Kinabukasan, ipinakita ni Mika kay Nana ang isang kahon ng regalo sa klase, at hiniling sa kanya na basahin ang kanyang isip upang hulaan kung ano ang nasa loob nito. Walang ideya si Nana kung ano ito, at sinabi niya na hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan dahil siya ay medyo pagod. Sumagot si Mika na tatanungin niya siya sa tanghalian, at pagkatapos na pagtatapos ng klase, patuloy siyang magtatanong sa kanya hanggang sa maubos niya ang kanyang listahan ng mga dahilan at aminin na hindi niya nababasa ang isip ng sinuman. Kasabay nito, pumasok si Kiyoya sa klase kasama ang kanyang guro at sinabihan siyang pumasok kapag natawagan na niya ang mga awtoridad sa susunod na pagkakataon. Pagkatapos ay nakita niya si Mika na pinapahuli si Nana kung ano ang nasa loob ng kanyang kahon ng regalo, at nagbigay siya ng maling sagot. Gayunpaman, pagkatapos ay sinabi niya na iniisip ng lahat sa klase na mahal siya ni Mika. Nagmamadaling pumasok si Kiyoya sa kwarto at tinanggal ang isang note na nakadikit sa likod ni Mika na nagsasabing mahal niya si Nana. Nahihiya si Mika dahil dito, ngunit napagtibay ni Nana na nababasa niya ang isip ng lahat dahil iniisip nila ang tala. Walang tiwala si Kiyoya sa kanya, pero wala siyang masabi matapos niyang guluhin kahapon. Nang maglaon, dinala ni Nana si Mika sa bangin kung saan pinuri niya ito sa pagpapatunay ng kanyang kakayahan sa pagbabasa ng isip sa harap ng klase. Gayunpaman, si Nana ay nasa mood para sa isang paghaharap at tinanong siya kung nasaan ang totoong Mika. Itinuro niya na hindi pa ginagamot ng dalaga ang sugat na natamo niya kahapon, at ibig sabihin ay ibang tao na siya na nagbagong anyo kay Mika at hindi ang tunay na Mika. Inamin ng peking si Mika na siya ay tama, ngunit pagkatapos ay sinabi na siya ay labis na nagmamalasakit sa kanyang kaibigan para sa pagiging isang asasin. Nagulat si Nana nang malaman na alam ng peking Mika ang kanyang sikreto, at habang sinusundan niya ang kanyang tingin at inalis ang tingin sa kanya saglit, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakasot sa kanyang harapan.
Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Jing, isang lalaking may talentong mag-transform, at sinasabing isa siya sa kanyang mga seniors sa islang ito. Pinagmasdan niya si Nana mula nang pumunta siya rito at ngayon ay gusto niyang makipagkasundo dito. Hindi siya maaaring tanggihan ni Nana habang dinadala niya siya sa kanyang hideout at ipinaliwanag na ligtas si Mika. Dinala siya nito sa isang kuweba at naghanda ng kape para sa kanilang dalawa, habang nagpapaliwanag na 5 taon na siyang namamalagi rito. Alam niyang assassin si Nana pero nagpapasalamat pa rin siya sa kanyang pagpaslang kay Yuki, na dinungisan ang mga bangkay ng kanyang mga kaklase na inilibing sa kagubatan. Nagulat si Nana nang malaman ito, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jing na siya ay nagpapalipas ng kanyang oras na nagkukunwari bilang isa sa 2 ligaw na pusa sa islang ito. Alam niya ang mga pamamaraan ni Nana, ngunit gusto niyang malaman kung bakit siya pumapaslang ng mga tao. Naniniwala si Jing na wala siyang makukuha sa kanya kahit pahirapan siya, kaya nag-aalok siya na magpalitan ng kanilang mga kwento. Siya ang unang nagsimula, na nagsasabi kay Nana tungkol sa isang digmaang sibil sa mga mahuhusay na estudyante 5 taon na ang nakakaraan. Ipinaliwanag niya na natural na nagsimula ang lahat ng pinaslang ng isang babae ang pinakatalentadong lalaki sa klase upang igiit ang higit na kahusayan. Siya ay nalaman at ipinatapon ngunit pagkatapos ay pinaslang ng kanyang crush. Hindi nagtagal, ang lahat ay nakiisa sa laban, at ang mga estudyante ay nahati sa 2 pangkat at nakipaglaban sa isa't isa na kumbinsido na ang kabilang panig ay sinapian ng kaaway ng sangkatauhan. Sinabi ni Jing na walang nagsabi sa kanila tungkol sa pagpasok ng mga kaaway ng sangkatauhan sa isla, at nag-aaway lang sila dahil sa kanilang imahinasyon. Ang kuweba na ito ay isa sa mga ligtas na lugar kung saan ang mga taong gustong tumakas sa digmaan ay pwedeng magtago. Nagsitakbuhan kaagad ang mga guro nang magsimula ang bakbakan, halos parang nakita na nila ito. Sinundan ng mga estudyanteng marunong lumipad at lumangoy ang kanilang bangka, ngunit pagkaalis nila sa pampang, sila ay inatake ng mga barko ng militar. Si Jing ay hindi umalis sa isla, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay nakaligtas at nagpa siya na manatiling nakatago habang ang iba ay nakikipaglaban. Ang 2 grupo ay nasa digmaan, at ang isang maingat na balanse ng kapangyarihan ay natiyak na wala sa kanila ang mananalo. Ang isang panig ay pinamumunuan ng isang predictor sa hinaharap at ang isa sa pamamagitan ng isang time stopper, kaya hindi sila makakuha ng isang madaling tagumpay. Gayunpaman, sa kalaunan, ang lahat ay nasawi, at pagkatapos ay bumalik si Jing sa kanilang bahay upang makita ang kanyang lola, na kanyang tanging pamilya. Nang makita niya ito, naisip niyang isa itong espiritu dahil ang balita ay nasawi ito habang nakikipaglaban sa mga kaaway ng sangkatauhan. Noon napagtanto ni Jing na sinusubukan ng gobyerno na pumaslang ng mga mahuhusay na tao, at lumipad siya bago siya arestuhin ng mga ahente. Bumalik siya sa isla, at sa takdang panahon, mas maraming mahuhusay na kabataan ang na-enlist dito. Hindi niya napigilan ang kanyang kuryosidad at nag-espiya sa lahat para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Gayunpaman, ang bagong estudyante na higit na pumukaw sa kanyang interes ay si Nana, at hindi nagtagal ay nalaman niyang siya ay nasa isang pagpaslang na misyon. Sinabi ni Jing na madali niyang mapatunayan ang kanyang mga kasalanan sa kanyang klase, ngunit para doon, kailangan niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan na matagal na niyang itinatago, at maaari pa niyang ipagsapalaran ang pagsisimula ng isa pang digmaang sibil. Kaya naman gusto niyang makipag-deal kay Nana kung saan hindi niya ito ilalantad, at sasabihin niya sa kanila ang totoo tungkol sa pagkakasangkot ng gobyerno dito. Pinahihintulutan niya si Nana na gawin ang gusto niya sa kanyang mga kaklase, ngunit kung tumanggi ito sa kanyang alok, tatapusin siya nito. Gayunpaman, nang si Jing ay uminom ng kanyang kape, siya ay biglang bumagsak, at sinabi ni Nana na hindi niya kayang harapin ang mga walang isip na hindi napapansin kapag ang kanilang mga inumin ay may lason. Sa kanyang mga huling hininga, kinukutya siya ni Jing na iulat ang tungkol sa kanyang kakaibang kaso sa kanyang mga superior, at naisip ni Nana na hindi ito masamang ideya. Tatawag na sana siya sa committee na nagpadala sa kanya dito nang may kumuha ng phone niya. Lumingon siya at nakita si Kayoya na nagsasabi na natagpuan niya ang device na nagtatago ng lahat ng kanyang mga lihim. Nagpanik si Nana at nagtataka kung paano ito posible, ngunit pagkatapos ay nakita niya si Mika doon, na nagsabi na lahat ng ito ay bahagi ng pagkilos, at minamaliit niya ang kanyang kalaban dahil sa kanyang pagmamataas. Walang nagmi-make sense kay Nana, at sinubukan niyang tumakas, ngunit ang kanyang paa ay nagyelo, at hindi siya makagalaw.
Habang nakikita si Kayoya sa kanyang harapan, napagtanto niya na si Jing ay nag-transform sa kanyang mga kaklase at ginagamit din ang kanilang mga kakayahan. Siya mismo ang nagpapatunay nito, na nagsasabi na hindi lang siya nakaligtas sa digmaang sibil kasama ang kanyang mga kaklase, nanalo din siya. Hindi niya ito magagawa sa pamamagitan lamang ng pagtatransform. Natatakot si Nana sa kanyang kapangyarihan, at napagtanto niya na dahil magagamit ni Jing ang kapangyarihan ng lahat ng may talento, siya ang tunay na kaaway ng sangkatauhan, at dapat siyang tapusin. Nataranta si Nana nang pumunta si Jing sa kanyang telepono upang tingnan kung sino ang kanyang tinatawagan. Alam niya na kahit na siya ang potensyal na pinakamakapangyarihang tao na nakita niya, hindi siya makapangyarihan sa lahat kung hindi niya kakailanganin ang tulong nito. Tinutuya niya itong mag-transform sa kanya dahil makukuha niya ang kapangyarihan nito na magbasa ng isip ngunit hindi siya pinapansin ni Jing. Ang yelo sa paa ni Nana ay lumuwag, at siya ay nakalaya at tumakbo palayo, umaasang makahingi ng tulong sa kanyang mga kaklase. Gayunpaman, hinabol siya ni Jing pagkatapos mag-transform bilang Mogo at inatake siya ng isang higanteng bola ng apoy. Tinamaan niya ang kanyang ulo, at si Nana ay malubhang nasugatan. Lumapit sa kanya si Jin at humingi ng tawad dahil hindi niya makontrol ang kapangyarihan niya dahil kulang siya sa practice. Pagkatapos ay sinimulan niyang sabihin sa kanya na 5 taon na ang nakalilipas, isang bata sa kanilang klase ang nagsabing ang lahat ng mga mahuhusay ay diablo at dapat tapusin. Napag-usapan niya ang tungkol sa potensyal na bilang ng pagpaslang, at dahil ang parehong bagay ay nabanggit sa kanyang smartphone, sigurado si Jing na si Nana ay dapat na kahit papaano ay may kaugnayan sa kanya. Iminungkahi niya na baka pareho sila ng master, at hiniling niya kay Nana na tawagan sila para humingi ng tulong. Sinusubukan pa rin niyang alamin ang tungkol sa kanya at hiniling na tapusin siya, at pagkatapos ay mag-transform bilang Yuki para buhayin siya kung gusto niyang malaman ang kanyang mga sikreto. Alam din niya kung ano ang gusto nito, ngunit sinabi ni Jing sa kanya na sa halip na dayain ang isa't isa, dapat silang magtiwala sa isa't isa at magtulungan. Upang ipakita ang kanyang mabuting kalooban, ipinangako ni Jing na hahayaan niya itong umalis ngayong gabi kung sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pamilya. Nagkwento si Nana tungkol sa kanyang mga magulang, na pinaslang ng isang kaaway ng sangkatauhan, at sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na hindi pa niya nakikilala. Sinabi ni Jing na medyo kalmado siya habang pinag-uusapan ang kanyang traumatikong nakaraan, ngunit tumugon si Nana na ayaw niyang matali sa kanyang kakilakilabot na nakaraan. Nag-collapse siya kaagad pagkatapos noon, at habang itinayo siya ni Jin, sinabi niya sa kanya na tiyak na maraming baliw at mayabang na tao sa kanyang klase. Kapag nagsimula na ang mga katawan sa pagtatambak, ang mga loko ay magpapakita ng kanilang tunay na pag-uugali. Binalaan niya ito na hindi lang siya ang pumapaslang dito, at nawala ng malay si Nana. Nagising siya sa silid ni Mika, na nag-aalala tungkol sa kanya at ipinaliwanag na natagpuan niya itong bumagsak at nasugatan sa tabi ng kanyang pinto, kaya ginamon niya ito. Sumagot si Nana na hinahabol niya ang isang kaaway ng sangkatauhan at pinuntahan siya upang tapusin, ngunit halos hindi nakatakas na buhay. Nagpasalamat siya kay Mika, na iniisip na ito ang dahilan kung bakit hindi pa niya siya tinatapos, ngunit tinanong siya ng inosenteng babae kung paano niya mapapatuloy ang pakikipaglaban sa mga kaaway ng may ganoong determinasyon. Bumalik kay Nana ang mga nakaraang trauma habang inaalala niya ang pagkapaslang ng kanyang mga magulang, at saglit siyang nawalan ng gana. Nagpa siyang sabihin ang kwento ng pagpaslang sa kanyang mga magulang kay Mika, na nagsimulang umiyak at nagmamadaling pumunta sa banyo upang umiyak palalo. Bumalik si Mika pagkaraan ng ilang oras, nag-aalok ng libreng therapy kay Nana, at nagpa siyang huwag sabihin sa kanya ang totoo dahil hindi ito makakasama sa kanya. Sinabi sa kanya ni Nana na isang gabi isang magnanakaw ang pumasok sa kanilang bahay, at kinaumagahan ay natagpuan niyang nasawi ang kanyang mga magulang. Sinabi niya na ang magnanakaw ay talagang isang kaaway ng sangkatauhan sa anyo ng isang tao, at iyon ang dahilan kung bakit siya napupuot sa kanila. Masama ang pakiramdam ni Mika para sa kanya, at sa wakas ay naiintindihan niya kung bakit siya kumikilos ng walang ingat kapag nahaharap sa mga kaaway. Nang makita ang kanyang kabaitan, natutokso si Nana na huwag na lang tapusin si Mika sa kabila ng kanyang mataas na potensyal na bilang ng pagpaslang. Ngunit pagkatapos ay sinubukan niyang kumbensihin ang sarili na kahit ang isang angelic girl na tulad niya ay dapat may dark side din.
Patuloy ang pagkwento ni Nana na siya ang dahilan ng pagkasawi ng kanyang mga magulang, dahil nalaman niya sa pulisya na pinasok ng magnanakaw ang kanilang bahay dahil nakalimutan niyang i-lock ang kanyang bintana, at nang malaman iyon siya ay labis na natroma. Pagkaraan ng araw na iyon, isang libing ang isinaayos para kay Yuki at sa iba pang nasawi kamakailan. Masama ang pakiramdam ni Mika, at iniisip ni Nana kung ito ba ang sintomas ng mga side effect ng paggamit ng kanyang healing powers nang walang ingat. Sa gabi, habang iniisip ni Nana kung sino ang susunod na tatapusin, pumunta si Jing sa kanyang silid. Tinanong niya siya kung ililigtas siya nito, at kung bakit hindi siya mismo ang nagpagaling sa kanya. Sumagot si Jing na ayaw niyang dilaan siya dahil hindi pa ito naligo. Ang totoong dahilan ay hindi niya kinaya ang mga side effect ng healing pati na rin si Mika. Nalaman ni Nana na hindi lamang maaaring kopyahin ni Jing ang mga kakayahan ng iba kundi pati na rin ang kanilang mga kahinaan. Sa sandaling iyon, kumatok si Mika sa kanyang pintuan, at si Jing ay naging pusa habang pinapasok siya ni Nana. Sinabi ni Mika na hindi siya makatulog dahil kinakabahan siya dahil sa mga pagpaslang kamakailan, at gusto niyang manatili dito sa gabi. Pinupuri niya kung gaano kalinis ang silid ni Nana, ngunit napansin niyang gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang pagkabata. Inamin ni Mika na hindi niya makuha ang sinabi sa kanya ni Nana tungkol sa pagkapaslang ng kanyang mga magulang kanina, at gusto niyang malaman pa ang tungkol dito. Sabik din si Jing na makakuha ng ilang bagong impormasyon, at walang nakitang masama si Nana sa pagsasabi sa kanila tungkol sa kanyang pagkabata. Sinasabi niya na siya ay isang ordinaryong babae na mahilig sa manga, at mas gustong maglaro ng matatalinong laro tulad ng chess. Ngunit dahil wala siyang mahanap na matinong kalaro, karamihan ay nilalaro niya ang mga ito sa kanyang sarili. Medyo magulo ang kanyang pag-alis sa kanyang silid, at madalas siyang pinapagalitan ng kanyang mga magulang tungkol dito. Isang gabi, tumalon siya sa kanyang bintana at nagmamadaling pumunta sa kalapit na convenience store sa hating gabi, upang kunin ang pinakabagong karagdagan ng kanyang paboritong manga. Pag-uwi niya, binasa niya ang manga hanggang sa makatulog at nakalimutan niyang i-lock ang bintana, at yun ang dahilan kung paano nakapasok ang magnanakaw sa kanilang bahay. Kinaumagahan, nagising siya sa amoy ng dugo at nakita niya ang bangkay ng kanyang mga magulang sa sala. Nabubuhay si Nana sa kanyang trauma at sinisisi ang kanyang sarili sa kanilang pagkasawi. Ngunit hinawakan ni Mika ang kanyang mga kamay upang i-comfort siya, at nagkatitagan sila. Kinaumagahan, nagising si Nana na si Mika ay nasa kanyang silid pa rin at siya ay nawawala sa pag-iisip. Sa sandaling iyon, pumasok si Kayoya sa kanyang silid at tinanong si Mika kung nandito siya buong gabi. Sumagot siya na kasama niya si Nana buong magdamag, at agad niyang hiniling ang mga ito na sumama sa kanya sa dorm ng mga lalaki. Isang grupo ng mga estudyante ang nakabantay doon na sumusunod sa kanyang utos. Dinala niya si Nana at ang iba pa sa loob at ipinakita sa kanila na isa pang estudyante ang nasawi kagabi. Tinanong niya si Nana kung ano ang susunod niyang gagawin, at wala siyang ideya. Wala siyang kinalaman sa pagpaslang na ito, at napagtanto niyang nagkatotoo ang babala ni Jing. Ang lahat ay napapaisip, at ipinaliwanag ni Kayoya na ang biktima ay si Ryoji, at sinuri niya ito bago tinawag si Nana dito. Ang kanyang lalamunan at likod ay naputol ng isang matalim na talem. Tinanong muna ni Kayoya si Mogo, na kapitbahay ng biktima kung may narinig siya kagabi. Sumagot si Mogo na kasama niya ang kanyang mga alipors at tinuturuan sila, kaya wala ni isa sa kanila ang nakarinig ng kahit ano sa kanyang malakas na boses. Hindi maitatanggi ni Kayoya na lahat sila ay sangkot sa pagpaslang at humihingi sa kanila ng kanilang mga talento kung sakali. Galit na galit si Mogo at tumangging makipagtulungan, ngunit kinumbinsi siya ni Nana na tumulong kay Kayoya. Ang unang Alipers ay may kapangyarihang gayahin ang iba, na dati niyang nilalandi ang kanyang amo at ang boses ni Nana. Ang pangalawang lalaki ay may kapangyarihang ilabas ang kanyang isip sa katawan, at ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pag-flush sa banyo. Ang pangatlong lalaki ay kayang mag-magnet na may mahinang kapangyarihan at mas mahinang utak. Pagkatapos nito, tinawag ni Kayoya ang taong unang nakakita sa bangkay, ang kasintahan ni Ryoji na si Fuko. Hiniling niya sa kanya na ipakita ang kanyang kakayahan, at siya ay kinakabahan. Sinabi sa kanya ni Kayoya na siya ang magiging pangunahing sospek kung tumanggi siyang makipagtulungan, at hiniling ni Fuko na lumabas sila upang maipakita niya ang kanyang mga kakayahan. Ipinaliwanag niya na maaari siyang mag-channel ng hangin upang maglunsad ng mga nakakasakit na pag-atake, at hiniling ni Kayoya sa kanya na subukan ang kanyang mga kakayahan sa kanya.
Nag-aatubili si Fuko, ngunit kinumbinsi niya ito na hindi siya masasawi, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Pumayag siya at gumawa ng ilang airbender moves para magpadala ng malakas na hangin sa kanya. Nasugatan ang dibdib ni Kayoya, at natilapon siya, ngunit mabilis siyang gumaling. Pinupuri niya ang kapangyarihan at kagalingan ni Fuko, at tinanong siya kung bakit hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan sa silid. Sumagot siya na kailangan niya ng bentilasyon para magamit ito, at agad na naalala ni Kayoya na bukas ang bintana ni Ryoji. Nagsimula siyang maghinala kay Fuko sa pagpaslang. Sa sandaling iyon, tumatakbo ang guro upang tawagin si Kayoya, dahil tinatawag siya ng mga nakatataas sa isang tawag ngayon. Umalis si Kayoya para iulat ang lahat, ngunit naniniwala si Nana na nagsasayang lang siya ng kanyang oras. Bumalik siya sa pinangyarihan ng krimen kasama si Mika at sinubukang imbestigahan ito ni Nana, ngunit nainip at nagpas siyang ipaubaya ito kay Kayoya. Tinanong siya ni Mika kung bakit siya nagsusumikap, at pakiramdam ni Nana ay may mali sa kanya. Iniisip niya kung nagsisimula na ba siyang maghinala sa kanya. Ngunit sa tanghalian, hiniling sa kanya ni Mika na lumipat kasama ang kanyang pamilya pagkatapos nilang graduate sa isla. Sinusubukan niyang kumbensihin si Nana na tatanggapin siya ng kanyang mga magulang, ngunit nagalit siya at ipinaalala sa kanya na siya ay nagiging insensitive. Naiwang nakatulala ang kawawang si Mika, at bumalik si Nana sa kanyang silid, iniisip na hinahayaan niyang mawalan ng kontrol ang kanyang emosyon. Sa sandaling iyon, pumunta ang guro sa kanyang silid upang bigyan siya ng isang bagong set ng uniforme dahil nasira ang luma. Biglang naalala ni Nana na nasa kanya ang bote ng lason sa dati niyang uniforme, at nahulaan niya na natagpuan ito ni Mika habang nagpapagaling sa kanya. Sa sandaling iyon, pumunta rin si Kayoya sa kanyang silid, at ipinaalam niya kay Nana na si Mika ay lumapit sa kanya at mukhang nag-aalala tungkol sa isang bagay. Nanlamig siya sa takot sa pag-aakalang maaaring naibigay niya ang lason na vial kay Kayoya, ngunit sa kabutihang palad ay wala itong sinabi rito. Naniniwala si Nana na si Mika ay nakakaramdam ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa pag-uulat sa kanya. Pinutol ni Kayoya ang kanyang iniisip at hiniling na sumama sa kanya dahil gusto niyang tanungin si Fuko. Ipinaalam din ng guro kay Kayoya na anuman ang sinabi niya sa mga awtoridad ay gumagana, at nagpapadala sila ng isang tao upang tingnan ang sitwasyon. Nataranta si Nana nang marinig ito, at sa palagay niya ay kailangan niyang pumaslang ng maraming tao hanggat kaya niya bago iyon. Pagkatapos nito, si Nana at Kayoya ay nag-interrogate kay Fuko upang suriin ang kanyang alibay, at sinasabing kasama niya ang isang kaibigan noong gabing pinaslang si Ryoji. Hindi rin naging maayos ang relasyon nila, at lumalayo siya sa kanya dahil maraming babae ang naaakit sa kanyang pagkamapagpatawa. Naunang lumabas ng kwarto si Kayoya, at umiiyak si Fuko habang humihingi ng tulong kay Nana para ipaghiganti ang kanyang kasintahan. Sa labas ng kanyang silid, tinanong ni Kayoya si Nana kung nagsisinungaling si Fuko. Tinawag niya si Nana dahil gusto niyang gamitin ito ang mind-reading ability niya, pero ayaw magsalita ni Nana na pagsisisihan niya. Sumagot siya na hindi siya makapag-focus ng sapat upang basahin ang kanyang isip, ngunit nagtitiwala siya na hindi maaaring paslangin ni Fuko si Ryoji dahil nagpalipad siya ng gabi kasama ang isang kaibigan, at maririnig siya ni Mogo at ng kanyang mga kaibigan kung may gagawin siya sa gabi. Gayunpaman, pinaghihinalaan pa rin siya ni Kayoya at iniisip na pinaslang ni Fuko si Ryoji habang nagel-lecture si Mogo. Bukas ang ilaw at bintana sa umaga, at iminumungkahi ni Nana na nakipag-away si Ryoji sa isang assassin. Siya ay tumugon na si Ryoji ay may kapangyarihan ng Ant-Man at maaaring lumiit sa laki ng isang buhok upang maiwasan ang pakikipaglaban, kaya ang mga palihim na pag-atake lamang ang maaaring gumana sa kanya. Kumpiyansa siya na si Fuko ay maaaring madaling sumilip sa kanya at pagkatapos ay tapusin siya gamit ang kanyang mga wind blades, at ang magulong silid ay sanhi bilang isang side effect ng kanyang pag-atake. Sumasang-ayon si Nana sa kanyang iniisip, kaya ipinaubaya niya sa kanya ang investigasyon at nagpa siya na harapin si Mika. Pumunta siya sa kwarto ni Mika at nalaman niyang nasa shower siya ngayon. Nagpa siya si Nana na maghanap ng lason vial ngunit wala siyang nakita. Nakita niya ang diary ni Mika at natatakot siya na baka naisulat niya ang bawat bagay na nangyari dito. Kung ito ay nasa kamay ng isang tao, madali nilang malalaman ang kanyang mga krimen. Gayunpaman, habang sinisimulan itong basahin ni Nana, nalaman niyang nakikita lang siya ni Mika bilang isang mabait at malakas na individual.
Gusto lang niyang tulungan siya at pasayahin siya kahit papaano, at nasasaktan si Nana pagkatapos niyang mabasa ang mga nakaaantig na bagay. Biglang sumulpot si Jing sa likod niya na may dalang lason na bote, at nadismaya siya na pinaghihinalaan ni Nana si Mika sa pagtataksil sa kanya. Ibinalik niya ang kanyang telepono at lason vial, at tinanong niya siya kung ano ang dahilan nito. Sumagot si Jing na ang target niya ay ang taong nag-ayos sa kanya bilang isang assassin, at gusto niyang dalhin siya nito sa taong iyon. Sinabi niya sa kanya na dapat niyang alagaan ng mabuti ang isang kaibigan na napakatagal bago lumabas sa shower. Biglang napagtanto ni Nana na si Mika ay nasa loob ng banyo ng napakatagal, at nagmamadali siyang pumasok sa loob upang matagpuan ang kanyang walang malay na katawan sa paligan. Si Nana ay sumugod sa kanyang tabi at nalaman na siya ay buhay pa. Natarante siya habang sinusubukang iligtas siya at kinukumbinsi ang sarili na kung masasawi si Mika, hindi ito makakabuti sa kanyang misyon. Pinahiga siya ni Nana at nalaman niyang mataas ang lagnat niya. Nag-aalala siya sa kanya, at unti-unting gumagapang sa puso niya ang pag-aalinlangan habang nagtataka siya kung bakit kakaiba ang kinikilos niya. Pumunta siya sa guro upang humingi ng tulong at nalaman niyang walang mga doktor sa isla, at ang tanging residente ay bumalik sa mainland dahil sa takot sa assassin. Pinayuhan niya itong humingi ng tulong kay Kyoya, ngunit tumanggi din itong sumama sa kanya dahil abala siya sa autopsy ni Ryoji. Hiniling sa kanya ni Nana na bigyan siya ng kahit anong uri ng gamot sa lagnat, at binibigyan niya siya ng kung ano ang mayroon siya. Tumakbo si Nana pabalik sa kanyang silid ngunit huminto sa cafeteria upang kumuha ng tubig at masustansyang pagkain para kay Mika. Kinatok niya ang pinto, ngunit walang sumasagot, kaya pumasok siya at nasugatan ang kanyang daliri sa isang tipak ng salamin. Bumalik siya sa dorm na may dalang tubig at pagkain at inalagaan si Mika. Di nagtagal, dumating doon si Kyoya pagkatapos ng kanyang trabaho, ngunit wala siyang nakitang mali kay Mika at iminungkahi ni Nana na panatilihin itong gising. Napansin ni Kyoya na mukhang magulo ang silid, at pinaghihinalaan niya si Nana, na nagsasabing hinahanap niya ang mga damit ni Mika. Nagdududa siya sa kanya at pagkatapos ay naalala na may gustong sabihin sa kanya si Mika kanina, at hinala niya na may alam siya tungkol kay Nana. Maya-maya, pumunta si Kyoya sa kwarto ni Roro, ang astral projection guy. Pinag-uusapan nila ang mga detalye ng isang pagpaslang, at iniulat ni Roro ang paghahanap ng mga nasawi na hayop na pinaslang gamit ang parehong paraan sa paligid ng paaralan. Ibinubuhos ni Kyoya ang kanyang basura upang makahanap ng anumang mga pahiwatig ngunit wala siyang mahanap. Sa kabilang banda, si Nana ay gumugugol ng buong araw sa pag-aalaga kay Mika, at siya ay naging masaya nung bumaba ang kanyang lagnat. Sa sandaling iyon, pumunta si Fuko sa kanyang silid at tinanong kung okay na ba ang sugat ni Mika dahil pakiramdam niya ay konektado ang kanyang kalagayan sa pagkasawi ni Ryoji. Naghinala si Nana kay Fuko habang hinihiling niya itong magpahinga, habang nag-aalok na alagaan si Mika. Tinanggihan niya siya, iniisip na maaaring may kinalaman si Mika sa pagpaslang sa anumang paraan, at sinusubukan ni Fuko na tapusin siya. Nais ni Nana na panatilihing ligtas si Mika, at muli siyang nababagabag sa kanyang magkasalungat na emosyon. Kinaumagahan, sa wakas ay nagising si Mika at sinabi kay Nana na kagabi 2 pusa ang dumating sa kanyang pintuan, at ang isa sa kanila ay malubhang nasugatan. Pinagaling niya ang nasugatan na pusa, ngunit pagkatapos ay medyo nanghina at nahimatay sa shower. Napagtanto ni Nana na ang isa sa mga pusa ay si Jing at nagtataka kung siya ang nasugatan. Pagkatapos ay tinanong niya si Mika kung bakit siya naliligalig nung nakaraan, at sumagot si Mika na masama ang pakiramdam niya at pumunta kay Kyoya para kumuha ng mga gamot. Sinabihan siya ni Nana na magpahinga, ngunit napansin ni Mika ang kanyang nasugatan na daliri, at bumangon siya upang gamutan ito. Nataranta si Nana at binawi ang kanyang kamay habang sinisigawan niya si Mika, at hinayaan itong gumaling ng natural. Ipinaalala niya sa kanya na ang paggamit ng kanyang kapangyarihan ay nagpapaikli sa kanyang buhay, at habang mukhang galit siya, nag-aalala lang siya sa kanya. Nagulat si Mika, ngunit pinagaan niya ang mood sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kakilakilabot na hairstyle ni Nana, at ang mga babae ay nagtawanan at nagbonding sa isa't isa. Samantala, natagpuan na ni Jing ang taong pumaslang kay Ryoji at sa mga hayop sa paligid ng paaralan. Sinabi niya sa assassin na gawin ang gusto nila ngunit sa kanyang mga kaklase lamang at hindi sa mga hayop dahil siya ay isang vegetarian na mas nagmamalasakit sa mga hayop kaysa sa mga tao. Hindi sinubukan ng assassin na salakayin si Jing at tumakas.
Naisip ni Jing na wala siyang nakita sa telepono ni Nana maliban sa mga potensyal na bilang ng pagpaslang, na tila walang iba kundi ang mga random na walang kabuluhang numero. Naniniwala siya na sinumang nag-imbento ng konseptong ito ay niloloko ang mga tao, at niloko niya si Nana na maging isang assassin rin. Ngayon gustong malaman ni Jing kung sino ang utak sa likod niya. Sa kabilang banda, nagpa siya si Nana na iwan si Mika ng mag-isa pagkatapos na maging mas magaan ang mood. Gayunpaman, gusto ni Mika na manatili siya ng mas matagal dahil komportable siya sa kanya. Nangako si Nana na babalik pagkatapos ng mabilis na pagligo, ngunit sa palagay niya ay masyado na siyang nalulula sa kanyang nararamdaman ngayon, at kung makita siya ng kanyang mga tagapayo na ganito, bibigyan niya siya ng kakilakilabot na mga parusa. Kaya plano niyang itigil ang pakiramdam na nakadikit kay Mika. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Nana sa kanyang silid, at naglalaro sila ng Japanese chess. Tinanong niya siya kung bakit siya ay napakabuting tao na gustong tumulong sa lahat, at sumagot si Mika na naniniwala siyang maliligtas ang lahat. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Nana tungkol sa isang taong tinatawag na Katumi na binanggit ni Miko sa kanyang diary, ngunit sinabi niyang nabasa niya iyon sa kanyang isip. Na-nostalgic si Mika habang ikinwento niya ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan nang siya ay nasa isang normal na paaralan, at kamakailan lang ay natuklasan niya ang kanyang kapangyarihan. Pinagaling niya ang isang nasugatan na kaklase, ngunit kumakalat ang masamang chismis tungkol sa kanya na mahilig siyang dumayla sa mga estranghero. Nanlumo si Mika at pumunta sa ilalim ng tulay upang magmukmak kung saan iniligtas niya ang isang nasugatang aso. Doon niya nakilala si Katumi, isang babaeng kinatatakutan bilang isang bayolenteng gangster ng lahat. Gustong tumakbo ni Mika dahil sa kanyang reputasyon, ngunit nahuli siya ni Katumi at nagpasalamat sa kanyang pagligtas sa aso. Nalaman ni Mika na, taliwas sa opinyon ng publiko, si Katumi ay medyo mabait, at agad silang naging malapit na magkaibigan. Pinrotektahan siya ni Katumi mula sa mga maton at gumugol ng oras sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na gamitin ang kanyang kapangyarihan para tulungan ang iba. Gayunpaman, habang lumilipas ang oras, nagsimula silang lumayo dahil pareho silang busy. Isang araw, tinanong ni Katumi si Mika kung magagamit niya ang kanyang kapangyarihan para pagalingin ang kanyang ina, na may malubhang karamdaman. Sumagot siya na hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan sa mga sakit at lason, at mukhang nadismaya si Katumi. Pagkatapos nito, nagsimula silang magkita ng mas madalas, at naging abala si Mika sa paggamit ng kanyang mga kakayahan upang pagalingin ang mga tao sa klinika ng kanyang mga magulang. Hanggang isang araw, ginamit niya ng sobra ang kanyang kapangyarihan at bumagsak. Siya ay na-admit sa isang ospital kung saan niya natagpuan si Katumi, at nalaman na siya ay dumaranas ng cancer. Nalungkot si Mika nang malaman ito, at umiyak siya ng husto habang masayang inaalo siya ni Katumi. Nasawi siya kaagad pagkatapos noon, at sa pinakamatagal na panahon, naramdaman ni Mika na wala siyang silbi kapag kailangan siya ng kanyang matalik na kaibigan, kaya gusto niyang pagbutihin pa ang kanyang talento. Si Nana, sa gulat sa narinig niyang kwento, ay biglang lumabas ng kanyang silid. Nag-breakdown siya sa labas, at habang tinitingnan niya ang potensyal na bilang ng pagpaslang ni Mika, sinimulan niyang pagtagumpayan ang kanyang brainwashing. Naniniwala siya na ang bilang ay hindi totoo at nagsimulang magduda sa lahat ng itinuro sa kanya tungkol sa mga talentado na tao. Bumalik si Nana sa kanyang silid, at nagkaroon ng kakilakilabot na pagbabalik tanaw ng kanyang mga kamag-anak na nagtrato sa kanya ng malupit pagkatapos ng pagkapaslang ng kanyang mga magulang, at hayagang sinisi siya ng mga ito sa aksidenteng iyon. Umiiyak siya habang sinusubukang pabulaanan ang mga ito, ngunit pinilit siyang tanggapin ng misteryosong lalaki na naging guro niya at ginawa siyang sandata. Nabulabog ang flashback ni Nana nang bumisita si Mika sa kanyang silid. Medyo may iniisip siya habang sinasabi niya na may gusto siyang pag-usapan kanina pero hindi niya magawang sabihin iyon. Sa oras na iyon, inipon ni Mika ang kanyang lakas ng loob at muling nagtanong kay Nana tungkol sa pagpaslang sa kanyang mga magulang. Gusto niyang malaman kung may naapakan ba siya pagkagising niya, at may na-realize si Nana na lumabas siya nung nakaraang gabi, magulo ang kwarto niya, pero kinaumagahan ay napakalinis na nito. Masaya si Mika nang napagtanto ito ni Nana at nagmumungkahi na ang kanyang mga magulang ay dapat na naglinis ng kanyang silid pagkatapos siya makatulog, at dahil palagi nila siyang pinapagalitan na isara ang mga bintana, tiyak na isinara rin nila ito. Iniisip ni Nana na hindi masama ang teorya ngunit sinisisi pa rin niya ang sarili sa pangyayari. Nagalit si Mika kay Nana at sinabi sa kanya na hindi niya kasalanan.
Inaalo niya si Nana at niyakap, sinabing hindi niya pananagutan ang pagkasawi ng kanyang mga magulang. Nagulat si Nana dahil napagtanto niya na nag-aalala si Mika nitong mga nakaraang araw para sa kanya habang nagdududa siya sa kanya. Iniisip niya kung ang isang tulad niya ay karapat-dapat sa gayong kabaitan, ngunit sinabi sa kanya ni Mika na palagi siyang magiging kaibigan niya. Kinabukasan, dumating ang isang supply ship sa isla, at habang namimili si Nana kasama si Mika, sa wakas ay tinanggap niya siya bilang isang kaibigan. May gusto siyang regalo sa kanya, at pumili siya ng isang cute na lapis para sa kanya. Pagbalik nila sa dorm, niregalo ni Nana kay Mika ang lapis. Tuwang-tuwa siya sa pagtanggap nito at binigyan si Nana ng unan upang matulungan siyang makatulog ng mahimbing. Humingi ng paumanhin si Nana sa pag-istorbo sa kanya kanina, at madali niya itong napatawad. Nang maglaon, habang si Nana ay nasa silid na nag-iisip tungkol sa kanyang pakikipagkaibigan kay Mika, kumatok si Jing sa kanyang bintana. Pinapasok niya siya, at pagkatapos ay inaangkin niya na mayroon siyang ilang impormasyon tungkol kay Mika, at sasabihin niya ito sa kanya upang magkaroon siya ng utang na loob sa kanya. Ibinunyag ni Jing na ngayon lang niya nakita si Mika na pupunta sa beach, at kinuha niya ang form ni Mogo para malaman ang higit patungkol dito. Sinabi sa kanya ni Mika na makikipagtagpo siya sa isang kaibigan ngunit tumanggi siyang magbigay ng anumang pangalan dahil ito ay sikreto. Napagtanto ni Nana na maaaring nasa panganib ang kanyang kaibigan, agad siyang tumakbo sa kanya, ngunit huminto siya sa labas ng dorm, iniisip na hindi niya matutulungan si Mika ng mag-isa. Hindi siya sigurado kung makukumbensi niya ang kanyang mga kaklase na tulungan siya sa ganoong kaikling panahon, ngunit naisip niya na tiyak na pakikinggan siya ni Kyoya. Samantala, nakarating na si Mika sa dalampasigan nang may biglang humampid sa kanyang mukha. Naririnig niya ang boses ng isang lalaki ngunit hindi niya makita kung sino ang umatake sa kanya. Sinasabi sa kanya ng boses na kinasusuklaman niya ang magaganda at cute na mga bagay, at gusto niyang sirain ang lahat ng ito. 2 araw na ang nakalipas, sinubukan niyang pumaslang ng pusa, ngunit pinagaling ito ni Mika, kaya nagpasya siyang tapusin muna ito. Nangangatog ang mga tuhod ni Mika dahil sa takot, at muli siyang inatake ng assassin. Sa kabilang banda, tumatakbo si Nana patungo sa kanyang kaibigan nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mentor, isang nakakatakot na lalaki na ang boses ay nagpapadala sa kanyang mga araw ng pagsasanay. Humingi ang lalaki ng ulat sa kanya, at kinakabahan siyang sumagot na maayos ang lahat at sinusundan niya ang isang talentado na tao ngayon. Sinabi sa kanya ng tagapagturo na nasiyahan ang komite sa kanyang mga aksyon, at pagkatapos niyang makumplito ang kanyang misyon, matatanggap niya ang kanyang gantimpala. Kung saan matutupad niya ang kanyang pangarap na makapag-set up ng scholarship para sa mga batang ulila dahil sa mga kaaway ng sangkatauhan, tinapos niya ang tawag, at ngayon ay tila bumalik muli ang kanyang pagka-brainwash. Sinabi ni Nana na hindi niya kailangan ng mga kaibigan at wala siyang pakialam kahit na masawi si Mika. Gayunpaman, habang tumatakbo si Mika palayo sa umaatake, sigurado siyang darating si Nana upang iligtas siya. Sumagot ang umaatake na hindi darating si Nana at palagi siyang nagsisinungaling sa kanya. Binanggit niya na may itinatago siya sa lahat, at medyo masama ang kanyang kaluluwa. Galit na galit si Mika nang marinig ito, at tumugon siya na hindi siya manindagan para sa paninirang puri laban sa kanyang matalik na kaibigan. Ang assassin ay nagkaroon ng sapat na kasiyahan sa pagpapatakbo sa kanya, at muli niya itong inatake. Ngunit pagkatapos ay biglang, tumalon si Nana sa harap ni Mika at iniligtas siya mula sa mapanganib na atake. Siya ay malubhang nasugatan at sinabi na habang siya sa una ay nag-alinlangan kay Fuko, hindi siya ang pumaslang kay Ryoji. Ang tunay na pumaslang ay si Roro, ang astral projection guy na maaaring ilabas ang kanyang astral form at gamitin ito upang gumawa ng mga pagpaslang gamit ang isang kutsilyo, habang ang kanyang katawan ay nasa ibang lugar. Sinabi ng astral body ni Roro na siya ay tama at pagkatapos ay tinanong siya kung bakit hindi niya sinabi ang anumang bagay tungkol dito ng mas maaga, dahil sigurado siyang nabasa nito ang kanyang isip sa pagsisiyasat ng pagpaslang kay Ryoji. Hindi siya masagot ni Nana, ngunit si Roro ay nagsimulang gumalaw patungo sa kanya upang atakihin siya muli. Nais siyang pagalingin ni Mika, ngunit si Nana ay matigas pa rin sa pagtatanggol sa kanya at muling inatake. Sinabihan niya si Mika na tumakas kapag binigyan siya ng pagkakataon, ngunit ayaw niyang iwan siyang mag-isa. Tinutuya ni Nana si Roro, sinasabing wala siyang magawa kung walang kutsilyo. Nainis si Roro at inatake siya ng walang ingat, ngunit lumingon siya sa huling sandali at hinawakan ang kamay niya.
Nakatusok ang kutsilyo sa kanyang balikat, at hindi ito mailabas ni Roro. Sinabi ni Nana kay Mika na tumakas at tiniyak sa kanya na hindi siya masasaktan dahil nag-set up siya ng bitag para sa kanya. Naninindigan si Mika na hindi niya siya iiwan, ngunit pagkatapos ay napatitig si Nana at tinawag siyang walang isip. Mas masasakit pa ang sinasabi niya sa kanya, na hindi niya naisip na kaibigan siya at isa siyang nakakaawa at nakakadiri na tao. Sinabi sa kanya ni Nana na isa din siyang assassin tulad ni Roro at minamanipula lang siya. Umiyak si Mika at tumakbo palayo, at sumuko si Nana sa pakikibaka laban sa assassin. Nang wala na siya sa paningin, tinanong siya ni Roro kung ano ang bitag na itinakda niya para sa kanya. Napangiti lang si Nana, alam na isa lang itong duwag na hindi maglalakas loob na habulin si Mika kung sasabihin nitong nasa panganib ang buhay nito, kaya't naloko siya tungkol sa bitag. Nang mapagtanto na siya ay naloko, si Roro ay nagalit at muling inatake siya. Pero napatigil siya nang may humawak sa lalamunan niya. Natagpuan ni Kyoya ang kanyang pisikal na katawan sa banyo ng paaralan. Sinasakal niya siya para maibalik ang kanyang astral na katawan. Ilang minuto ang nakalipas, lumapit si Nana kay Kyoya dala ang kanyang plano. Sinabi niya na narinig niya ang panloob na boses ni Roro, at sinabi kay Kyoya na siya ang assassin. Sa ngayon, pinupuntirya niya si Mika, at gusto niyang iligtas siya habang inilalantad ang tunay na katawan ni Roro. Sinabi ni Nana kay Kyoya na maaari lamang siyang umasa sa kanya sa gayong maikling paunawa, dahil maaaring hindi siya paniwalaan ng iba. Pumayag si Kyoya na tulungan siya, at nahanap niya si Roro, ngunit tila huli na siya. Nakahiga si Nana sa sarili niyang dugo, iniisip na sinira niya ang lahat dahil sa kanyang emosyon. Sinira niya ang kanyang misyon at nailantad ang kanyang pagkakakilanlan kay Mika, at ngayon ay nasa pintuan na siya ng pagkasawi. Nararamdaman ni Nana na karapat-dapat siyang masawi ng ganito dahil sa pagpaslang sa mga inosenteng tao tulad ni Nakajema at Yoji. Habang unti-unti siyang nawalan ng malay, nakita niya ang kanyang mga magulang at sinabi sa kanila na masaya siya dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng kaibigan. Gayunpaman, nakita niya si Mika na umiiyak sa kanyang katawan at sinusubukang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Hindi lang niya siya pinagaling kundi sinusubukang buhayin siya. Gustong pigilan siya ni Nana na gawin iyon dahil maaari nitong ilagay sa peligro ang kanyang buhay, ngunit wala siyang masabi. Inilalagay ni Mika ang lahat ng mayroon siya sa pagpapagaling kay Nana, at isang maliwanag na gininto ang liwanag ang inilulunsad mula sa kanyang katawan habang nagbabalik ang buhay kay Nana. Ilang sandali pagkatapos noon, ganap na gumaling si Nana at nakatayo sa kanyang mga paa. Ngunit sa pagtalikod niya at pagtingin kay Mika, nalaman niyang tahimik lang siyang nakaupo. Nasawi si Mika habang inililigtas siya, at nagdalamhati si Nana habang inaalala ang lahat ng mga alaala na ginawa niya kasama siya. Niyakap niya si Mika at umiiyak, sinisisi ang sarili sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, determinado siyang ipaghiganti siya at ayusin ang lahat ng nagawa niya hanggang ngayon.